Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1761-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang matandang lalaking may puting buhok ay nagbago sa isang nabighaning ekspresyon at dahan-daang sinabi, 50 milyong taon na ang nakalilipas, ang sacred ancestor high priest ng aking lahi ng demonyo ay nakamit ang Tao. Upang itama ang pangalan ng lahi ng demonyo, hinamon niya ang medicine ancestor ng sangkatauhan. Sino ang mag-aakala na ang dalawang ito ay lumikha ng isang bagong landas, at talagang isinama ang alchemy daw sa Go, naglalaro ng isang walang hanggang laro ng chess na tinatawag na Ask-Not. Nang marinig niya iyon, gulat na sinabi ni Mateo, hinahamon ang medicine ancestor. Ang sacred ancestor high priest ng lahi ng demonyo ay talagang napakalakas. Sumimangot ang matandang lalaki na may puting buhok, at sinabi niya ng may itim na mukha, anong ibig mong sabihin? Maaari kayang ang ating lahing demonyo ay maging mas masahol pa kaysa sa inyong lahing tao. Tumawa si Mateo ng alanganin at sinabing, Huhu, Senyor, huwag mo akong sisihin. Noon pa man ay naririnig na ni Junior na ang medicine ancestor ay kalahating hakbang na lang ang layo mula sa paghakbang papasok sa kaharian ng Tao ancestor. Kaya agad kong naisip na ang medicine ancestor ang pinakamalakas na alchemist na ito sa Heavenspan World. Sa katotohanan, kahit si Dustless ay hindi rin malinaw kung gaano kalakas ang sacred ancestor high priest ng lahi ng mga demonyo. Tutal, sa paningin ng mga nangungunang karakter na ito, si Heavenly Empyrean Immortal Grove ay isa lamang junior. Noong naglalaro ng chess ang medicine ancestor at sacred ancestor high priest, hindi pa rin alam ng Heavenly Empyrean Immortal Grove kung saang sulok sila naroon. Wala ring Immortal Grove World. Bumantong hininga ang matandang lalaki na may puting buhok, ngunit mas naging relax ang kanyang ekspresyon. Bumantong hininga siya at sinabing, sa totoo lang, tama rin ang iniisip mo. Kahit na makapangyarihan ang sacred ancestor high priest, mas mababa pa rin siya ng kaunti sa medicine ancestor sa huli. Sa larong ito ng chess, ang sacred ancestor high priest pa rin ang natalo sa huli. Lihim na nagulat si Mateo. Hindi niya lubos na inaasahan na ang sacred ancestor high priest ng lahi ng demonyo ay talagang napakalakas, para makalaban ang medicine ancestor sa alchemy daw. Sa paniniwalang indoktrinasyon ni Dustless kay Mateo, ang medicine ancestor ay isang walang talo na pag-iral. Imposibleng may sino mang makakatapat sa kanya sa alchemy daw. Kailangang malaman ng isa siyang pambihirang tao na kalahating talampakan lang ang nakatapak sa Tao ancestor realm. Sa alchemy daw, masasabing nakatayo siya sa tuktok ng mundong ito. Gayunpaman, ang sacred ancestor high priest ay maaaring makipaglaro sa medicine ancestor at matatalo lamang ng kaunti. Ang lakas na ito, malamang ay hindi mo na mahahanap ang pangalawa sa buong Heavenspan World. Senyor, talo ay talo? Bakit tinawag na Ask-Not ang larong chess na ito? Tanong ni Mateo. Sumulyap ang matandang lalaki na may puting buhok kay Mateo at nakangiting sinabi, sabi ko nga laro ng chess ito, pero sa totoo lang, ang pagkakaintindi ng 2 taong ito kay Tao. Noon, nang magkaroon siya ng problema, ang sagradong ninuno na mataas na pari ay umupo sa harap ng laro ng chess sa loob ng 100,000 taon. Sa huli, ang kanyang buhok at balbas ay namuti, at siya ay malubhang nasugatan at samuka ng dugo. Sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig at tinanong ang ninuno ng gamot kung saan siya natalo. Ngumiti lamang ang ninuno ng gamot at sinabi ang 4 na salitang huwag magtanong. Huwag magtanong. Ang pangalan ng larong chess na ito ay nagmula rin dito. Tapos, tanong ni Mateo. Sinasabing ang sagradong ninuno ay palaging isinasa puso ito at buong pusong nagnanais na maghayganti at itama ang puot. Ngunit alam din niya na ang kanyang pagkakaiba sa ninuno ng gamot. Kaya naman, pagkatapos niyang bumalik sa lahi ng mga demonyo, itinatag niya ang templo ng mga pari at malawakang tumanggap ng mga disipulo, sa pag-asang makapag-ayos ng isang nilalang na makakalaban ang ninuno ng gamot. Kasabay nito, binawasan pa ng sagradong ninuno ng mataas na pari ang pagiging komplikado, umukit ng maraming kopya ng Ask-Not, at ipinamahagi ang mga ito sa bawat templo ng mga pari. Hanggat may makakabasa ng Ask-Not, magkakaroon sila ng mga kwalifikasyon upang direktang makapasok sa punong himpilan ng templo ng mga pari, sabi ng matandang lalaki na may puting buhok. Ganito pala.
Mukhang gusto ng mga matatanda na makalusot ako sa pag-atres kahit na napakalaki ng posibilidad na makalaban ko, nakangiting sabi ni Mateo. Sinabi ng matandang lalaki na may puting buhok ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, natatakot ka ba? Ngumiti si Mateo habang nakatingin sa matandang lalaking may puting buhok at biglang nagsalita, noong araw na iyon, noong gusto akong patayin ni Hallmaster Drogo, dapat si Senior ang tumulong sa akin na lutisin ang aking problema, hindi ba? Bahagyang natigilan ang matandang lalaking may puting buhok, pagkatapos ay agad na itinuro si Mateo at sinabing malakas na tumatawa, alam kong hindi mo ito mate at tago, ang batang ito. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, Junior, salamat Senior sa iyong nakapagliligtas na biyaya. Gayunpaman, mahigit kalahating taon na tayong magkakilala at hindi pa rin alam ni Mateo ang pangalan ni Senior. Malamig na sinabi ng matandang lalaking may puting buhok, iisa lang ang pangalan ng matandang ito, Morris. Maaari mo akong tawaging Senior Morris. Alam ni Mateo na sinasabi, ang pag-uudyok sa akin ni Senior Morris ay umaasa na susubukan ko ito. Ngumiti si Morris at sinabing, sa loob ng 50 milyong taon, ang mga nakakabasa ng pinasimpleng Astronaut ay 11 tao lamang. Ang 11 taong ito ay kasalukuyang mga disipulo sa ilalim ng sagradong Ancestor High Priest, at sila rin ang gulugad ng mga alchemist ng ating lahi ng mga demonyo. Nakakalungkot lang na ang 11 taong ito ay nag-aral ng 10 milyong taon at hindi rin kayang basahin ang tunay na Astronaut. 50 milyong taon at 11 tao lang, paano nalaman ng Senior na kaya ko yan? Nakangiting sabi ni Mateo. Umiling si Morris at sinabing, kahit ang Astronaut, pagkatapos ng pagpapasimple ay pinag-aaralan ang mga misteryo ng paglikha, binubuksan ang mga misteryo ng dakilang daw, hindi ito kayang malampasan ng mga ordinaryong tao. Isang pagkakamali lang at isa ay mamamatay pa sa kanilang kinalalagyan. Pinagkalooban ka ng kakaibang katalinuhan. Kakaiba ang iyong mga pananaw, sa palagay ko. May posibilidad kang malampasan ito. Paano kung may lakas ng loob ka bang subukan ito? Sa loob ng kalahating taon na ito, naupo si Morris at nakipagtalo kay Mateo tungkol kay Dao. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo niyang sinasamantala ang pagkakataon. At habang tumatagal, mas lalo siyang nagtitiwala sa talento ni Mateo. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit niya sinuportahan si Mateo na subukan ito. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, paano naman kailangang itulak si Senior sa ganitong bagay? Kung matagal ko nang alam na may ganitong laro ng chess, malamang matagal ko na itong hindi natiis at sinubukan ko na lang. Nang marinig ang sinabi ni Mateo, naging seryoso ang ekspresyon ni Morris at sinabi, Brat, alam kong napakagaling mo. Pero huwag mong maliitin ang Astronaut na ito. Sa loob ng 50 milyong taon, ang mga henyo na namatay sa ilalim ng Astronaut na ito ay malamang na kayang lunurin ang isang imperial na kabisera kung pagsasama-samahin. Ang larong chess na ito ay laro ng dalawang pinakamakapangyarihang manlalaro. Ang mga panganib na nakapaloob dito ay natural na laganap. Sa ganitong klaseng laro ng chess, ayos lang ang mga walang kwentang talento. Pero kapag nahuli ang mga natatanging mahuhusay na iyon sa loob, at nakisali sa laro sa pagitan nilang dalawa, magiging lubhang mapanganib ito, at may mga nakamamatay na patibong na nakatago kahit saan. Kaya, habang tumataas ang talento, mas miserable ang pagkamatay ng isang tao. Ang paggamit ni Nikon ng hakbang na ito ay para bang gusto niyang hiramin ang Astronaut para patayin si Mateo. Tutal, nakita naman ng lahat ang talentong ipinakita ni Mateo. Hindi gusto ni Nikon si Mateo, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi niya kinikilala ang talento ni Mateo sa alchemy. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung nasaan ang Dao, kahit 10 milyon ang tumutol, matapang din akong lalakad pasulong. Kung wala man lang akong ganitong lakas ng loob, paano ko masasabing makakamit ko ang dakilang Dao? Hinampis ni Morris ang kanyang hita nang marinig ito at sinabing malakas ang tawa, magaling. Hindi ka nga nagkamali ng husga sa matandang ito. Nang matagpuan ni Mateo si Nikon, at sinabing gusto niyang hamanin ang Astronaut, labis na nagulat si Nikon sa kanyang kalooban. Kasalukuyan siyang nagbabalak kung paano pipilitin si Mateo na hamanin ang Astronaut. Hindi niya inaasahan na si Mateo mismo ang naghatid sa pinto. Medyo nagulat siya sa ginawa nito. Gusto mo ba talagang hamanin ang Astronaut? Gulat na tanong ni Nikon. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ba't ito mismo ang inaasahan mo?
Nagulat si Nikon at napabulalas, alam mo rin yan. Natarante si Nikon nang matuklasan niyang ibinunyag niya ito. Hindi ba't katumbas ito ng pag-amin na siya ang nag-uudyok sa bagay na ito mula sa likuran? Tuso at malandi ang batang ito, talagang imposibleng magbantay. Sa totoo lang, aminin man niya o hindi, wala nang pakialam si Mateo. Sinabi na ni Morris kay Mateo ang bagay na ito. Kung hindi, hindi rin niya malalaman ang mga panganib na kaakibat nito, at natural lamang na hindi niya malalaman ang kasipagan ni Nikon. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, Elder Nikon-kun, bakit hindi tayo gumawa ng kasunduan? Paano kung ganoon? Medyo pangit ang ekspresyon ni Nikon habang seryosong nagsasalita, ano ang gusto mong pagkasunduan? Sabi ni Mateo, kung mabibigo ako, hindi na ako magsasalita muli sa mga sermon ng mga elder sa hinaharap. Kung magtagumpay ako ng biglaan, lahat ng sermon ng mga elder, lahat ay maaaring magsalita ng malaya ayon sa gusto nila. Ano sa palagay mo? 1762. Saan kayo pupunta? Hindi mo talaga alam ang isang malaking insidente. Ang Mateo na kilala bilang numero 1 henyo ng templo ay talagang haamon sa Ascnot. Ano? Hindi ba't naghahanap ito ng pang-aabuso? Noon, si Flores, na kilala bilang isang walang kapantay na henyo, ay muntik nang mamatay agad dahil hinamon niya ang Ascnot. Sa huli, gumaling siya ng buong 100 taon bago halos hindi nakabawi. Hey! Ang Ascnot ay isang maliit na bote ng lason. Alam ng lahat na mapanganib ito, ngunit palaging may isang taong sumusubok nito. Kung mas may talento, mas lalo itong nagiging mapanganib. Napakalaking bagay, kailangan ko ng tingnan. Isang tao ang nagsabi sa 10, 10 ang nagsabi sa 100. Ang balita tungkol sa paghamon ni Mateo sa banal na larong Ascnot ay mabilis na kumalat sa buong priest temple. Sa plaza, naroon lahat ang mga matatanda. Tumingin si Nikon kay Mateo, may ekspresyon ng pagmamalaki sa kanyang kasawian. Natural lang na alam niyang lahat ng mga tinatawag na henyo ay pawang mayabang. Ganoon din siya noon. Kung maaalala noon, napakagaling din niya, iniisip na siya ang numero 1 sa ilalim ng langit. Kaya naman hinahamon niya ang Ascnot. Natural lang na hindi na kailangang sabihin ang resulta. Gaano kapareho ang hitsura ni Mateo ngayon at ang hitsura niya noon? Tumingin si Drogo kay Mateo at sinabi sa paos na boses, Mateo, kailangan mong mag-isip ng malinaw. Pagpasok mo sa laro ng chess, hindi mo na alam ang buhay at kamatayan. Napakarami ng mga henyo na namatay sa loob para mabilang. Malamig na sinabi ni Mateo, Lord Hallmaster, pakigamit po ang spell. Nakita ni Drogo ang mapagpasyang ekspresyon sa mukha ni Mateo at hindi na niya ito pinilit. Isang malalim na salamangka ang pumailanglang sa kalangitan. Unti-unting lumaki ang isang chessboard, lumipad palabas ng palad ni Drogo, at lumapag sa gitna ng plaza. Itinoon ni Mateo ang kanyang tingin at tumingin sa paligid, ngunit ang nakita niya lang ay ang chessboard na bato ay napaka-ordinaryo. Wala itong pinagkaiba sa isang ordinaryong chessboard. Sa chessboard, magkakapatong ang mga itim at puting pyesa ng chess, bahagyang nagbabadya ang mapanlate na hangarin, na nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam na nakakaantig ng kaluluwa. Isang tingin lang ang tiningnan ni Mateo at hindi na siya nakaalis. Dalubhasa rin si Mateo sa aspetong ito. Mahina at walang sigla ang alkemiya, kapag malaya si Mateo at walang magawa, naglalaro siya ng chess para patatagin ang kanyang puso. Gaya ng kasabihan, ang napakaraming dakilang tao, lahat ay patungo sa iisang layunin. Isang maliit na chessboard ang naglalaman ng kasabihan ng dakilang daw. Si Tian Yuan ay parang kaguluhan, na paikot-ikot sa patayo at paalang na direksyon, na lumilikha ng napakaraming dakilang daw. Sa totoo lang, isa itong sansinukob. Alam ni Mateo na ang kompetisyong ito sa chess ay ang kompetisyon sa pagitan ng Medicine Ancestor at ng Sacred Ancestor High Priest, ang Dao ng dalawang tao. Mabilis na napagtanto ni Mateo sa kanyang isipan at sa kanyang pagkamangha ay natuklasan niya na ang mga itim na piraso ay napunta na sa isang hindi pagkakasundo. Kahit saan pa mapunta ang susunod na piraso, siguradong ikamamatay ang senaryo. Hindi nakakapagtaka na ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno ay nakaupo sa harap ng laro ng chess sa loob ng 100,000 taon noon. Walang paraan para sumulong, hindi maka-atres, napilitan na ng Medicine Ancestor ang Sacred Ancestor High Priest sa gilid ng bangin.
Sa ganitong klaseng laro ng chess, mayroon ba talagang 11 na taong nakapasa? Labis na nagulat si Mateo sa kanyang puso. Kahit na pinasimple lang ang astronaut, alam ni Mateo na ang larong chess na ito ay isang tiyak na senaryo ng kamatayan. Ang 11 taong iyon ay talagang nakapasa sa pagsusulit, gaano kahanga-hanga ang kanilang talento. Hey, takot. Kung actress ka ngayon, makakaligtas ka pa rin. Sabi ni Nikon nang may malamig na ngiti. Mateo, aminin mo na ang pagkatalo. Huwag mong labis na husgahan ang sarili mong kakayahan. Sabi ni Elderly nang may pagmamalaki. Mapangutyang din ang ibang mga elder. Tungkol naman sa mga kilos ni Mateo na walang alam sa kalawakan ng langit at lupa, lahat sila ay humahamak sa kanya. Ngumisi si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hindi ninyo kaya, hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba. Dahil may mga taong nakapasa sa pagsusulit, natural na may sinag ng pag-asa. Hindi kayo makapasa, masisisi lang kayo dahil sa pagiging masyadong hanggal, hindi makahanap ng sinag ng pag-asa. Hiniling ng grupo ng matatandang ito na sana ay mamatay na lang siya sa larong chess. Ang pagsasabi niya ay para lang mapuko ang kanyang loob. Bakit naman niya ipapakita ang mabuting ugali sa mga matatandang ito? Kawalang galang. Mateo, sino sa tingin mo ang kausap mo? Malamig na sabi ni Nikon. Tumingin si Mateo kay Nikon at nakangiting sinabi, pinaplano mo araw at gabi para hamanin ako at hamanin ang astronaut, hindi ba't gusto mo akong mahulog sa loob? Kung mamamatay ako, mamamatay din ako ngayon, ano ang mahalaga sa pagsasabi ng isa o dalawang bagay tungkol sa iyo? Kung talagang makakayanan ko ito, mas lalong hindi mahalaga ang pagsaway sa iyo ng ilang salita. Hindi ka ba sang-ayon, Elder Nikon? Nagulat si Nikon nang marinig iyon. Pero agad siyang ngumiti ng malamig at sinabing, siguro mamamatay ka na sa kakaisip. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, kung gayon, hindi ba't ganoon ang gusto ni Elder Nikon? Natawa ng malakas si Nikon nang marinig niya iyon at sinabing, hindi ko inaasahan na nakakatawa ka pa rin pala. Bahagyang ngumiti lang si Mateo, tumalon, at lumapag sa chessboard. Ugong. Biglang nagbago ang sitwasyon. Tila pinapagana ang buong chessboard. Parang nabuhay ang bawat piraso ng chess nang bigla na lang lumitaw ang mga alon ng siksik na aura. Sa harap ni Mateo ay tila naging mga kawen ng mga sundalo at kabayo. Ang dalawang hukbo ay tumakbo at naglaban ng malapitan, walang kapantay na brutalidad. Kahit gamitin pa ni Mateo ang Sun Moon Heavenly Pupil, wala pa rin itong silbi. Dahil sa lakas niya, hindi niya talaga makita ang kahit ano. Bigla, dalawang matinding aura ang biglang bumagsak hanggang sa mawala ng hininga ang mga tao. Namutla ang kutis ni Mateo at sumukha siya ng malaki subo ng dugo kasabay ng pag-ubo. Sa harap ni Mateo, isang napakalaking figure ang lumitaw mula sa lupa pataas. Isang pares ng malalaking mata ang nakatitig kay Mateo. Ang higanteng imaheng ito ay malinaw na nasa harap ni Mateo, ngunit hindi talaga ito makita ng malinaw ni Mateo. Ito ba ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno? Napakalakas. Sabi ni Mateo habang gulat na gulat sa kanyang puso. Alam ni Mateo na isa lamang itong kapirasong lakas ng loob na binago ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Pero ang bakas ng kagustuhang ito ay masyadong makapangyarihan na. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang tapatan. Bata, lipulin mo ang testamento ng Medicine Ancestor gamit ang testamento ko. Bibigyan kita ng isang napakagandang pagkakataon. Dahan-dahang ibinuka ng napakalaking imahe ang kanyang bibig, ang kanyang tono ay walang kapantay na nangingibabaw. Pagkatapos mag-usap, isang pares ng malalaking kamay ang lumapag mula sa langit. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Pakiramdam niya ay agad na dinurog ng isang higanteng bundok ang sarili niyang kalooban, at malapit ng maduraj at maging parang meat pie. Walang kapantay na lakas ng loob. Nagngingit-ngit si Mateo at galit na sinabi, gusto mo akong sumuko at hayaan akong maging piyesa ng chess sa iyong mga kamay. Isa lamang itong laro na tiyak na mananalo. Para lamang hayaan ang humamon na tanggapin ang iyong kagustuhan, iyon lang. Walang kahit kaunting emosyong sinabi ng higanteng imahe, ano naman. Hindi ko man lang matiis ang kagustuhan ng upuang ito, kaya paano ka magiging isang nilalang na hihigit sa Medicine Ancestor? Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Mateo at nagngingit-ngit siya at sinabing, ako, si Mateo, ay hindi magiging piyesa ng chess.
Ang hamon ni Mateo ay lagpasan ang balakid gamit ang sarili niyang lakas, at huwag umasa sa ibang tao. Hindi niya kailanman kinailangang sumunod sa kagustuhan ng ibang tao noon. Malamig na sumangot ang higanteng imahe at sinabing, ang lahat ng kapangyarihan ay nagsisimula sa mga piyesa ng chess. Dito sa lugar na ito, hindi ikaw ang bahala. Ang upuang ito ang soberano ng laro ng chess. Ang pinasimpleng huwag humingi, na ito ay itinatag ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno noong una pa lamang. Siya ang may kontrol sa larong chess na ito at hindi ang medicine ancestor. Ang tunay na Ask Not lamang ay isang larong chess na kontrolado ng medicine ancestor. Sa lugar na ito, kung nais ng sagradong mataas na pari ng ninuno na mabuhay ka, mabubuhay ka. Kung nais niyang mamatay ka, mamamatay ka. Ngumisi si Mateo at sinabing, nako, ang kapalaran ni Mateo ay matagal ko nang hawak. Isang piyesa ng chess, hindi ko gugustuhing maging ganoon. Kahit ikaw pa ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno, hindi rin iyon sapat. Sumanghal ng malamig ang higanteng imahe at sinabing, napaka-arrogant at masungit na punk. Kung hindi mo tatanggapin ang aking kagustuhan, kamatayan lamang ang kahihinatnan. Ang boses ng sagradong ancestor high priest ay walang kapantay na lamig na para bang ang pagpatay kay Mateo ay isang bagay lamang ng pagkumpas ng kamay. Malamig ang tingin ni Mateo habang sinasabi niya sa malamig na boses, kung ganoon, sige lang at subukan mo. 1763. Sa oras na ito, nakakita ang labas ng mundo ng isa pang eksena. Sa sandaling magsimula ang laro ng chess, lahat ay nakatago na. Ang chessboard ay naglabas ng isang makinang na liwanag, na nakausli sa itaas ng kalangitan, na bumubuo ng isang napakalaking chessboard. Katulad nito, dalawang higanteng ilusyon ang kasalukuyang magkaharap sa kalangitan, ang momentum ay kamangha-mangha. Matagal nang nagsimula ang laro ng chess, ngunit hindi pa rin gumagalaw ang magkabilang panig. Kumunat ang noo ni Stonefeather at sinabing, anong nangyayari? Hindi pa ito nagsisimula hanggang ngayon. Sabi ni Nikon ng may pagmamalaki, hindi naman kayang tiisin ng batang ito ang kagustuhan ng Panginoong Sagradong Ninuno, di ba? Mukhang ang batang ito ay may labis na talento pero kulang sa determinasyon. Ang sinubok ng pinasimpleng huwag magtanong na ito ay ang alchemy daw will ng mga pari. Habang mas matatag ang pusong naghahanap ng daw ng isang tao, mas maraming hakbang ang magagawa niya. Ngayon, hindi na makahakbang si Mateo kahit isang hakbang. Malinaw na ipinapakita nito na mahina ang kanyang determinasyon at hindi niya lubos na kayang tiisin ang walang kapantay na determinasyon ng sagradong ninuno. Sa ibaba, sa karamihan, nakakunot din ang mga kilay ni Morris. Anong nangyayari sa batang ito? Hindi kaya niya talaga kayang tiisin ang pinakaunang kagustuhan ng Panginoong Sagradong Ninuno. Hindi kaya. Nagkamali ako ng husga sa kanya. Malinaw na labis din siyang naguluhan sa eksenang ito. Pero tumawa ng malakas si Kiren at sinabing, hindi naman direktang madudurog ang batang ito ng kalooban ng Panginoong Sagradong Ninuno, di ba? Henyo. Isang biro. Malamig ding ngumiti ang Felix sa tabi at sinabing, kung direkta siyang madurog, ito talaga ang magiging pinakamalaking biro sa kasaysayan ng lahi ng mga demonyo. Hindi talaga kayang tiisin ng isang henyo ang pinakaunang kagustuhan. Itinuturing din itong walang katulad at hindi mauulit, tama ba? Sa labas, maraming tao ang nagsasaya sa kasawian ng iba. Pero sa loob ng Ask Not, may matibay na tingin si Mateo, tinatanggap ang makapangyarihang virtual na imaheng iyon. Dahil hindi ka isang piyesa ng chess, dapat ay mayroon kang lakas na dumudurog sa lahat ng buhay. Hindi ka mabuti. Dahil matigas ang ulo mo sa sarili mong landas, kaya't danasin mo ang puot ng lock-lockang ito. Sa sandaling nawala ang boses ng higanteng imahe, para bang gumuho ang buong mundo. Isang malakas na lakas ng loob ang direktang dumurog kay Mateo. Ang pagsiklab ng lakas ng loob na bumababa ay parang pagguho ng langit, pagbabago ng kulay ng langit at lupa. Sa oras na ito, ang Soul Suppressing Pearl ay naglabas ng banayad na enerhiya, na bumabalot sa banal na kaluluwa ni Mateo. Bagamat malakas ang determinasyong ito, hindi naman talaga ito ang tunay na humiling huwag. Gamit ang kasalukuyang kakayahan ni Dustless, kaya niyang tuluyang ihiwalay ang determinasyong ito. Pero sino ang mag-aakala na sumangot si Mateo ng malamig at sinabing, Senyor, hindi mo kailangang maging ganito. Kung pag-uusapan ang lakas ng kalooban, ako, si Mateo, ay talagang hindi matatalo kahit kanino.
Kahit pa ang Sacred Ancestor High Priest. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang kapangyarihan ng Soul Suppressing Pearl ay humina na parang tubig agos. Ang lakas ng loob na iyon, na kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga dagat, ay direktang dumaloy patungo sa banal na kaluluwa ni Mateo. Ugong. Naramdaman na lang ni Mateo na natulala ang kanyang isipan, parang tinamaan ng kidlat ang kanyang buong pagkatao, at muling samuka ng isang subo ng dugo. Lumuhod. Isang malakas na boses ang nag-utos sa banal na kaluluwa ni Mateo. Gayunpaman, si Mateo ay parang isang matigas na bato sa isang talon na matatag na nakatayo. Gaano man kalakas ang kagustuhang ito, nanatili siyang matatag. Hey, ako, si Mateo, ay hindi man lang lumuluhod sa langit. Kaya bakit ako luluhod sa iyo? Kung hindi man lang ako kayang tapatan ng kahit kay-titing na nalalabi mong kaisipan, paano ko may iligtas ang aking minamahal? Nagngingit-ngit si Mateo. Isang bagzo ng matigas na kalooban ang bumuhos sa langit. Unti-unti, ang kahangahangang momentum sa katawan ni Mateo ay lalong lumakas, at bahagyang nagpakita ng mga senyales ng pagtitiis sa kagustuhan ng sagradong ninuno. Ito ay isang paligsahan ng lakas ng loob. Pumasok si Mateo sa Heavenspan World upang iligtas si Mary Chris. Para dito, kailangan niyang umakyat sa tuktok ng Heavenspan Mountain, at dapat ding magkaroon ng lubos na lakas. Dahil dalawang buhay ang nabubuhay, at nararanasan ang mga lubak-lubak na daan, hindi talaga ipagkakatiwala ni Mateo ang kanyang mga pag-asa sa mga ninunong daw. Naintindihan ni Mateo ang loika. Siya lang ang tunay na makakapagligtas kay Mary Chris. Kaya naman, hindi siya maaaring matalo kahit kanino. Lahat ng nasa ilalim ng mga ninuno ng daw ay mga langgam. Ang isang taong kasing lakas ng Sacred Ancestor High Priest ay isa lamang ding pyesa ng chess. Bukod pa rito, taglay ni Mateo ang Lesser Heavenspan Mountain at lumikha ng isang walang kapantay na paraan ng cultivation. Ang kanyang abot tanaw ay talagang hindi kayang ikumpara ng isang karaniwang martial artist. Bahagya siyang may kutob na kahit ang mga Dao ancestors ay maaaring maging mga pyesa ng chess sa pangkalahatang sitwasyon ng mundong ito. Siya, si Mateo, ay ayaw maging isang payon. Gusto niyang diktahan ang sarili niyang kapalaran. Ang pagbangga ng kalooban na ito, ang pinakamahirap, ay ang pinakauna. Nang matapos, malayo na ito sa kasidihan gaya noong una. Ha! Isang mahinang sigaw ng pagkagulat ang nagmula sa kawalan. Malinaw na labis itong nagulat nang hindi nadurog si Mateo. Mukhang minamaliit ka ng upuang ito. Kung ganoon nga, tiisin mo ang galit ng upuang ito. Sumanghal ng malamig ang higanteng imahe. Itinuro ang kanyang napakalaking daliri, isang maringal na kapangyarihan ng dakilang Dao ang may dalang makapangyarihang kalooban at muling dumagundong patungo kay Mateo. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, at may bahid ng malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang sinasabi, ito ba ang Dao mo? Talagang makapangyarihan. Para sa akin, ganito lang talaga. Pinagdikit ni Mateo ang kanyang dalawang kamay, at biglang bumukas ang isang napakalaking Tai Chi diagram. Mahusay na diagram ng Dao ng Tai Chi. Paano ito naging posible? Unang lumitaw ang pagkabigla sa mga salita ng higanteng imahe. Hindi niya talaga maintindihan kung paano kayang linangin ng isang junior na Islamang Divine Lord Realm ang ganitong uri ng Tai Chi Great Dao diagram. Putok. Ang dakilang Dao ng sagradong ninuno at ang dakilang Dao diagram ng Tai Chi ni Mateo ay nagpalabas ng marahas na banggaan sa kawalan na ito. Nayanig ang lupa at noga ang mga bundok. Kasabay nito, ang chessboard ng labas ng mundo ay nagbigay din ng matinding pagyanig. Para bang malapit nang gumuho ang chessboard. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Morris at nagpakita siya ng makapal na pagkadismaya habang sinasabing, ito. Hindi niya talaga kayang maglatag kahit isang piraso ng chess. Hahaha, walang kahihiyang nagyabang ang batang ito na gusto niyang homanin ang Asknot. Sa huli, hindi man lang siya naglagay ng kahit isang piraso, nakakainis. Sabi ni Nikon at tumawa ng malakas. Palihim ding umiling ang ibang mga elder. Malinaw na pakiramdam nila ay isa lamang itong katawa-tawa. May nanunuyang tingin din si Kiren habang tumatawa ng malakas at sinabing, ano ang tinatawag na labis na pagpapahalaga sa sarili mong kakayahan? Ito ay tinatawag na labis na pagpapahalaga sa sarili mong kakayahan.
Hindi man lang naglagay ng kahit isang piraso ay nolipol sa kalooban ng Panginoong Sagradong Ninuno. Sa pagkakataong ito ay talagang walang katulad at hindi na mauulit. Tumawa ng malakas si Felix at sinabing, kailangang ilihim itong mabuti ng ating Tyrant Origin Imperial City. Kung hindi, magiging kaiya-hiya talaga ito. Putok. Sa oras na ito, biglang nabasag ang multo ng Sacred Ancestor High Priest, naging mga tipik ng liwanag ng bituin, at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Nagbago ang ekspresyon ni Morris at gulat na sinabi niya, ito. Anong nangyayari? Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay tapos na ang larong ito. Bakit? Naroon pa rin ang multo ng Medicine Ancestor, ngunit ang multo ng Lord Sacred Ancestor ay talagang nawasak. Malalim ang kanyang kakayahan, ang kanyang nakita ay natural na malayo sa maihahambing ng iba. Tila naiiba sa kanyang pagkakaintindi ang eksenang ito. Parang medyo kakaiba. Biglang lumiit ang kanyang mga mata, at namangha siyang tumingin sa kawalan. Ang lugar kung saan unang nabasag ang Sacred Ancestor High Priest, isang figure ang unti-unting nabubuo. Ito. Paano ito posible? Tumingin si Morris sa langit nang may hindi inaasahang gulat. Unti-unting lumiit ang kanyang anyo. Base sa balangkas, halos kapareho ito ng kay Mateo. Ang dalawang gilid ng napakalaking chessboard na iyon ay napalitan na ngayon ng Medicine Ancestor at Mateo. Katulad ng ekspresyon ni Morris, lahat ng nasa ibaba ay may gulat na tingin, nagulat sa biglaang pagbabagong ito. 1764. Nang makita ang unti-unting pagtigas ng multo na iyon, lahat ay labis na nagulat. Kakaiba sa kalabuan at ilusyon ng Medicine Ancestor, ang figure ni Mateo ay tila napakatibay. Isang tingin lang at masasabi mong siya si Mateo. Ito. Anong nangyayari dito? Bakit naging Mateo ang naglalaro sa Medicine Ancestor? Nagbibiro ka ba? Papalitan talaga ni Mateo si Lord Sacred Ancestor at makikipaglaro sa Medicine Ancestor. Wala pa akong naririnig na maaaring pumalit kay Lord Sacred Ancestor. Ano ba ang nangyari sa larong chess? Bakit nangyari ang ganoong bagay? Sa oras na ito, ang Priest Temple ay labis na nabigla. Ang sagradong ninuno na mataas na pari at ninuno ng medisina ay nakapaglaro na sa loob ng 50 milyong taon. Sa mahabang ilog ng kasaysayan, ang mga henyo na humamon sa Asknot noon ay Diyos lamang ang nakakaalam kung ilan. Mayroon pang 11 tao na talagang nagtagumpay sa paghamon. Pero kahit kailan ay hindi pa naririnig na may maaaring pumalit kay Lord Sacred Ancestor at makipaglaban sa Medicine Ancestor. Ang ganitong uri ng bagay, na sinasabi ito, walang maniniwala. Ngayon, totoong nangyari ito sa harap ng kanilang mga mata. Paanong hindi sila mabibigla nito? Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Sa kabaligtaran, nagsimulang tumaas ng husto ang aura ng Medicine Ancestor. Isang aura ng dakilang daw ang kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ang kanilang mga mukha. Gulat na gulat si Morris habang bumubulong, ito. Kung wala ang ganap na pagsugpo ni Lord Sacred Ancestor, ang mga naipon na daw ng Medicine Ancestor ay ganap na mailalabas. Ito ay isang paghaharap sa pagitan ni Mateo at ng Medicine Ancestor. Paano nagawa ito ng batang ito? Alam ni Morris na ito ay isa lamang humiling huwag pagkatapos ng pagpapasimple. Ang naipon na daw ng Medicine Ancestor ay wala pang 1% ng tunay na Asknot. Pero kahit na ganoon, hindi rin ito ang kayang isipin ng karaniwang tao. Kung hindi, hindi lamang magkakaroon ng kakaunting 11 katao ang maaaring makapasa sa pagsusulit sa loob ng 50 milyong taon. Gayunpaman, ang mga pagsubok noon ay pawang pilit na pinipigilan ng Sacred Ancestor High Priest ang mga akumulasyon ng daw ng Medicine Ancestor gamit ang kanyang ganap na kapangyarihan. Gaya ng sinabi ni Mateo, ang huwag magtanong, na ito ay tiyak na panalo sa simula pa lang. Ang tanging problema ay kung kakayanin ba o hindi nang humahamon ang pang-aapi ng kanyang lakas ng loob. Gayunpaman, nang mawala ang pagsugpo sa mga akumulasyon ng daw ng Medicine Ancestor, iyon na ang tunay na Medicine Ancestor. Kahit na napakaliit na bahagi lamang ito ng mga naipon na daw ng Medicine Ancestor. Hindi alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Pero walang duda, para mapalitan siya ni Mateo, hindi iyon ang kayang gawin ng isang ordinaryong tao.
Maaari kayang binura ni Mateo ang testamento ng Panginoong Sagradong Ninuno. Nagulat si Nikon sa naisip niya at agad na itinanggi ang ideya niya. Imposibleng mangyari ito. Noon, naranasan niya mismo ang kapangyarihan ng kalooban ng Panginoong Sagradong Ninuno. Ang ganoong uri ng kapangyarihan ay sadyang dahilan kung bakit hindi magawa ng mga tao na mag-isip ng kahit kaunting paglaban. Kung sabihin nating ang sarili niyang kagustuhan ay isang langgam, kung gayon ang kagustuhan ng Panginoong Sagradong Ninuno ay isang mataas na bundok. Sa pagitan ng dalawa, ang pagtutol, ang ugnayang ito, ay hindi talaga umiral. Pagsuko lang ang nangyari. Mas mahina pa ang kasalukuyang lakas ni Mateo kaysa sa kanya noon. Paano niya mabubure ang testamento ng Panginoong Sagradong Ninuno? Pero sa puso ni Nikon, may ibang boses na patuloy na gumagapang. Sa loob ng larong chess, isang higanteng may taas na 100,000 talampakan ang nakatayo sa tapat ni Mateo. Ang aura ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa dati. Nakakatuwa. Hindi ko inaasahan na sa mundong ito, may isang taong kayang maglabas ng bakas ng natitirang daw na naipon sa upuan na ito sa ilalim ng mga kamay ni Wing. Malamang ikaw ang una sa loob ng 50 milyong taon na ito, di ba? Sa itaas ng kalangitan, isang pares ng mga matang parang dalawang maliwanag na parola sa madilim na gabi ang nakatingin kay Mateo. Ang mga matang iyon ay hindi napapansin ang mundo. Kahit na bakas lamang ito ng natirang akumulasyon ng Dao, hindi man lang ito maituturing na isang natitirang kaisipan. Ang ganitong uri ng mga matang parang nakatingin sa langgam ay nagpailang kay Mateo. Malamig na sabi ni Mateo, matagal ko nang naririnig na walang kapantay ang alchemy daw ng medicine ancestor sa ilalim ng kalangitan. Ngayon, nais humingi ng payo ang Crosswell na ito. Bahagyang nagulat ang multo at bahagyang ngumiti, humingi ka ba ng payo? Junior, hindi ka pa sapat na kwalipikado. Puno ng paghamak ang mga salita niya. Ninunong medisina, siya ang mapagmalaking ninunong medisina. Kahit na ito ay parang isang natitirang akumulasyon ng Dao mula 50 milyong taon na ang nakalilipas, ang kanyang pagmamataas ay hindi pa rin mapapalitan. Siya ang lalaking nakatayo sa tuktok ng alchemy daw ng mundong ito. Sa totoo lang, ang mga taong minamaliit niya ay hindi lang si Mateo. Kahit ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno mula 50 milyong taon na ang nakalilipas, malamang ay wala rin siyang pakialam sa kanya, tama ba? Huwag magtanong, dalawang salitang nagpapahayag na ng paghamak na ito ng walang alinlangan. Malamang, ito rin ang tunay na dahilan kung bakit pinagnilayan ng sagradong ninuno ang mapait na aral at nagpas siyang malampasan ang ninuno ng medisina, tama ba? Ang kahihiyang ito, para sa Sacred Ancestor High Priest, ang ganitong uri ng mapagmataas na kapangyarihan ng lahi ng demonyo, ay malamang na hindi ganoon kadaling alisin. Gayunpaman, tunay na nararamdaman din ng kasalukuyang Mateo ang kapangyarihan ng medicine ancestor na ito sa harap ng kanyang mga mata. Kung wala ang pagsupil ng Sacred Ancestor High Priest, ang medicine ancestor na ito sa harap niya ay mas malakas pa kaysa sa Sacred Ancestor High Priest na iyon noon. Dahil sa pagmamalaking ito, natural na naging mapanghamak si Mateo at malamig na sinabi, hindi pa ako nakikipagkompetensya, kaya paano mo nalaman na hindi ako sapat na kwalipikado? Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay na sumagot ang medicine ancestor at itinuro na lang. Isang itim na piraso ng chess ang namuo mula sa kawalan. Hampas. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Isang pag-agos ng Great Dao Aura ang gumapang palabas. Nang lumapag ang pyesa, kumislap ng malakas ang buong chessboard. Dalawang makapangyarihang aura ang pumailan lang sa langit. Para bang nabuhay ang lahat ng mga pyesa ng chess. Sa buong board, ang mga kawin ng mga sundalo at mga kabayo ay tumatakbo, habang ang hangin ay umuungal ng malakas. Dalawang Great Dao Aura ang naglaban ng dikitan, nagwawala, at walang sinuman sa kanila ang handang sumuko. Sa loob ng napakaliit na espasyo, ang himig ng dakilang Dao ay naipakita sa kabuuan nito. Tumalim ang tingin ng ninunong medisina at napasigaw siya sa gulat, Tian Yuan. Junior, ang tapang mo. Para mo na ring hinuhukay ang sarili mong libingan. Hampas. Sa ibabaw ng kawalan, kumislap ang liwanag. Tumama ang isang piraso ng multo ni Mateo, diretso kay Tian Yuan. Sa ibaba, lahat ay napasigaw sa gulat, Tian Yuan.
Nang makita ni Nikon ang eksenang ito, ngumiti siya ng malamig at sinabing, walang kwenta ang batang ito. Kung si Tian Yuan ang gaganap sa huling yugto ng laro, ano ang pagkakaiba nito sa pagsusuyo sa kamatayan? Umiling din si Drogo at sinabing, nakakagulat na sumubok sa laban, iniisip ko pa rin kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng batang ito. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya kasama. Dahil sa pagkatalo na ito, malamang mahirap ng mabuhay. Ang galaw ni Mateo sa chess ay itinuring ng lahat bilang isang nasayang na galaw. Ang larong huwag magtanong na ito ay muling binuo mismo ng Sacred Ancestor High Priest pagkatapos umatras ng ilang hakbang. Bawat hakbang ay may kanya-kanyang nakagawian. Sa totoo lang, para itong pagbawi sa isang maling galaw sa chess. Hanggat kaya ng isang tao na tiisin ang kagustuhan ng sagradong ninuno, maaari silang maging isang pyesa ng chess sa mga kamay ng sagradong ninuno, lalakad ng paunti-unti hanggang sa manalo. Maliban na lang, kakaunti ang makakatagal sa lakas ng loob ng napakaraming hakbang na iyon. Pero ngayon, ang ginawa ni Mateo ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Siyempre, maraming taong naruroon na marunong ng chess. Ang pagbagsak ng hakbang na ito sa paningin ng lahat ay isang nasayang na hakbang. Kailangang malaman ng isa kung gaano kahanga-hanga ang husay sa chess at ang akumulasyon ng daw ng sagradong ninuno. Ang mga hakbang na kanyang ginawa ay tiyak na ang pinaka-perpektong mga hakbang. Ngayon, gusto na talaga ni Mateo na magbukas ng panibagong landas. Isa pa, gumawa pa siya ng hindi magandang galaw. Paano sila hindi magugulat? Itim at puti, ang Tian Yuan ay isang mainit na pinaglalabanan. Ang larong ito ay isa ring matinding labanan na inilunsad na umiikot kay Tian Yuan. Pero walang nang-ahas na unang agawin si Tian Yuan. Kahit ang Medicine Ancestor ay hindi rin naglakas loob. Dahil sa ganoong paraan, walang magiging daan para umatras. Pero nagawa ito ni Mateo nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Note ni Master, ang Tian Yuan ay isang galaw sa chess sa Go. 1765. Hahukay ako ng sarili kong libingan, di ba? Kung may kakayahan ka, ilibing mo ako. Nakatitig si Mateo sa langit, ang gilid ng kanyang bibig ay nagpapakita ng bahagyang pangungutya. Ang kabilang panig ay isa lamang bakas ng natitirang naipon na daw. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang kanyang kumpiyansa. Humph! Walang muwang na junior, dahil buong puso mong hinahanap ang kamatayan, papaalisin ka ng ninunong ito. Ang boses ng Medicine Ancestor ay may taglay na makapal at mapanglo na galit. Hampas! Isang puting piraso ang lumapag, biglang nagbago muli ang sitwasyon sa buong chessboard. Para lamang makita ang puting pyesa na naging libu-libong martial artist na sumusugod, kahanga-hanga ang kanilang momentum. Sa panig ni Mateo, ang mga itim na piraso ay nagbago rin at naging hindi mabilang na mga martial artist na nakaitim ang pananamit. Kapwa panig ay naglunsad ng isang kakilakilabot na pagpatay. Maliban na lang, ang ninunong medisina ay talagang karapat-dapat na maging ninunong medisina. Sinamantala na ng kanyang mga puting piraso ang kalamangan. Tumama ang piyesang ito. Agad nitong pinalibutan si Tian Yuan ni Mateo at nagpakita na ng mga kalakaran na gagawing tagumpay ang kanyang kalamangan. Hampas! Nakapagtala si Mateo ng isa pang piraso ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan, tila walang iniisip. Ngunit ang piyesang ito ay hindi naganap sa paligid ni Tian Yuan kundi sa halip ay lumapag ng 10,000 milya ang layo. Wala itong kaugnayan sa ginawa ni Tian Yuan kanina. Walang alam. Alam mo naman kung gaano kaloko ang ginawa mo kanina, di ba? Pero, wala ka ng gamot na panghihinayang na makakain. Kapag nakapiraso ka na, nagsimula na ang round na ito. Ang mga salita ng Medicine Ancestor ay puno ng pangungutya at paghamak. Habang nag-uusap, may isa pang piraso ang bumagsak. Ang kahangahangang momentum ng mga nakaputi na martial artist ay lalong lumakas at muling pumailan lang ng malaki, tinakpan ang kalangitan at tinakpan ang lupa. Lahat ng iyon ay mga figure ng mga nakaputi na martial artist, ang kanilang momentum ay lubhang nakakagulat. Hampas! May isa pang piraso na nabasa si Mateo at bahagyang ngumiti, sa diksyonaryo ko, walang salitang pagsisisi. Hintayin mo munang matalo mo ako bago ka magyabang. Sa itaas ng kalangitan, naglaro ang dalawang tao. Pataas ng pataas ang tsansa ng mga puting piraso na manalo. Sa simula pa lang, nasa kawalan na ang mga itim na piraso.
Ngayon, unti-unti na itong naaapektuhan ng mga puting piraso. Nang makita ng mga pari ng templo ang eksenang ito, bawat isa ay nagpakita ng mapanghamak na tingin. Napakahina naman nitong si Mateo. Hindi karapat-dapat banggitin ang daw niya sa harap ng medicine ancestor. Oo, ito ay tinatawag na labis na pagpapahalaga sa sarili mong kakayahan, tama ba? Anong klaseng pag-iral ang medicine ancestor? Kahit si Lord Sacred Ancestor ay hindi niya katapat, ano ang karapatan niya? Kahit na nasa lahi ng mga demonyo ang medicine ancestor, isa rin siyang figure sa pinakamataas na antas ng mundong ito. Maliban na lang kung ang isang tao ay makarating sa kaharian ng sagradong ninuno, kung hindi, sino mang humamon sa kanya, iyon ay isang akto ng labis na pagpapahalaga sa sarili nilang kakayahan. Ang larong ito ay walang kinalaman sa lakas, alchemy lamang. Ngunit sa mundong ito, kaninong mga tagumpay sa alchemy ang maaaring mabanggit kasabay ng medicine ancestor? Kaya naman, labis na minamaliit ni Mateo ang sarili niyang kakayahan. Tiningnan ni Nikon ang unti-unting nawawalang mga itim na piraso at sinabi ng may malamig na ngiti, ang larong ito ang laban ni Dao. Kung mas maraming piraso ang mawawala, mas malaki ang epekto ng akumulasyon ng Dao ng medicine ancestor sa kanya. Ayon sa kasalukuyang trend, malamang na one-sided lang ito. Siguradong patay na ang batang ito. Hindi siya mamamatay kung hindi niya hahanapin ang kamatayan. Ang landas ng chess na naisip ni Lord Sacred Ancestor, sino ang makakalampas dito sa mundong ito? Gayunpaman, gumawa siya ng mga hindi kinakailangang aksyon, iginiit na makipaglaro laban sa medicine ancestor mismo. Ito ay talagang panliligaw ng kamatayan. Tingnan mo ang kanyang mga galaw sa chess, hindi lamang ito hindi pinag-isipang mabuti, wala rin itong anumang metodolohiya. Panggugulo lamang ito, sabi ni Elderly nang may mapangutyang tingin. Ngumiti si Nikon at sinabing, ang mga henyo ay pawang mayabang. Pero hindi rin niya tinitimbang kung sino ang kanyang kalaban. Sa chessboard, mabilis na nailagay ni Mateo ang kanyang mga pyesa, nang hindi man lang nag-iisip. Itim laban sa puti, bawat hakbang ay doble ang pag-iingat. Noon, ang larong ito na nilalaro ng 2 taong Sacred Ancestor High Priest at Medicine Ancestor ay tumagal ng hanggang 100 taon. At ang huling piraso, ang sagradong mataas na pari ng mga ninuno ay naupo ng walang emosyon sa loob ng 100,000 taon. Mas mahaba ito kaysa sa haba ng buhay ng mga mortal. Tiningnan ni Morris ang larong chess at hindi niya napigil ang umiling ng bahagya habang bumaantong hininga at sinabing, ang batang ito ay mayabang sa puso at mayabang sa ugali, ayaw magpasakop kahit kanino. Masyadong matigas at madali itong masira. Matalino si Morris dahil sa edad. Bagamat abala si Mateo sa larong chess, marami na siyang nakikitang mga bagay. Ayaw ni Mateo na maging isang pyon, kaya naman kinuha niya ang kontrol sa mga itim na piraso. Ngayon, sa harap ng medicine ancestor, ang ganitong uri ng walang kapantay na makapangyarihang eksperto, paano nagkaroon ng loika na hindi matatalo? Hampas. Sa mismong oras na ito, isa na namang piraso ang natira kay Mateo. Nang inig ang buong katawan ni Morris, ang kanyang mga mata ay nagpapakitang hindi makapaniwalang tingin. Man! Ito! Anong nangyayari dito? Nabuhay ang galaw ni Tian Yuan. Nabuhay! Tumingin si Morris sa chessboard, ang mga matang puno ng hindi makapaniwala. Bigla niyang natuklasan na ang pinakapangit na galaw ni Mateo ay pinagdugtong pala ang lahat ng patay na posisyon alam na alam kung kailan. Ang orihinal na hakbang na nagpapawalang bisa sa sarili ay naging isang napakatalinong hakbang ng chess nang hindi namamalayan. Pagkatapos ng ilang dosenang bala, pinatay na ng medicine ancestor si Mateo hanggang sa itinapon niya ang kanyang helmet at coat of mail, sa estado ng pagkalito. Sa chessboard, ang mga itim na piraso ay parang nakamamatay pa rin kahit saan. Pero pagkatapos mailagay ni Mateo ang piyesang ito ngayon lang. Nabuhay ang lahat. Sunod-sunod na lawa ng tubig ang nagtagpo sa lugar ng Tian Yuan, at nagdugtong-dugtong upang bumuo ng isang malawak na karagatan. Biglang nagbago ang sitwasyon. Tumigil ang ninunong medisina. Pinaliit ng mga daliri ng medicine ancestor ang isang piraso ngunit hindi ito nakalapag ng matagal. Man! Anong nangyayari? Bakit tumigil ang medicine ancestor? Kaunting piraso na lang at matatalo na talaga si Mateo, di ba? Ang mga puting piraso ay nagkusa na, wala nang dapat isaalang-alang, tama ba?
Maraming mga pari at mga nagsasanay na kulang sa husay sa chess ang hindi man lang naunawaan ang kahangahangang aspeto ng galaw na iyon ni Tian Yuan. Gayunpaman, si Drogo at ang grupo ng mga matatanda, bawat isa sa kanilang mga mukha ay lubhang nagbago. Nang makita ang itim na piraso na nasa gitna ng chessboard, ang kanilang mga mata ay puno ng gulat. Sa oras na ito, ang itim na piraso sa Tian Yuan ay maihahalin tulad sa isang nagliliyab na araw sa madilim na gabi. Walang kapantay na nakasisilaw. Walang makakaasa na ang tila walang kwentang hakbang na iyon sa chess ay muling bubuhay sa lahat ng bumababang uso sa panahong ito. Namutla ang mukha ni Naika nang gulat siyang magsalita, siya. Paano niya nagawa iyon? Lahat sila ay may ganitong tanong sa kanilang mga puso. Paano nga ba nagawa ito ni Mateo? Ikaw. Paano mo nagawa iyon? Sa chessboard, tinanong ng Medicine Ancestor ang lahat. Mula sa tono ng Medicine Ancestor, maririnig din na ang kanyang kasalukuyang pagkabigla ay hindi man lang nabawasan kumpara sa mga taong nasa labas. Napagtanto niya na ang mga mahiwagang sining ng Dao ay lubhang kakilakilabot. Ang bawat hakbang ay ang pag-unlad ng Dao. Dahil sa mga nagawa niya sa Dao, nahulog siya sa patibong ni Mateo at wala siyang kamalayan sa sarili. Ibig sabihin, paano siya hindi magugulat? Ito ay isang laro ng chess, ngunit isa ring paghaharap ni Dao. Malinaw na naunawaan ng mga manlalaro ng chess ang langit at lupa, kaya napaunlad nila ang dakilang Dao. Bawat hakbang ay naglalaman ng mga lihim ng langit. Siya ang Medicine Ancestor, kaya hindi nakakagulat na nagawa niya ito. Ngunit si Mateo, isang simpleng junior ng Divine Lord Realm, ay 108,000 milya pa rin ang layo mula sa Great Dao. Anong karapatan niya para gawin iyon sa hakbang na ito? Hindi, sandali, ang Dao ni Mateo ay mas malalim pa kaysa sa kanya at mas malalim pa ang narating. Iniisip ngayon, bago pa man ilagay ni Mateo ang kanyang pyesa, malamang ay nabasa na niya ang buong laro ng chess. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit niya ipapatama ang pyesa kay Tian Yuan nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. At ang mismong hakbang na ito ni Tian Yuan ang nagpawalang bisa sa sitwasyong kanyang pinaplano ng may masusing pagsisikap. Ang galaw na ito ay masyadong kamangha-mangha. Ang mahalagang pyesa mula sa isang nausayang na galaw sa chess hanggang sa muling pagbuhay sa buong board, ang galaw na ito ni Tian Yuan ay simpleng kumumplito sa transformasyon ng pagkawala sa kokon at pagiging isang paru-paro. Makukumbensi lang siya. Dahil nakita ni Mateo ang hindi niya nakikita. Tumingin si Mateo sa Medicine Ancestor at malamig na sinabi, ito ay isang showdown ni Dao. Natural lang na magawa ko ito dahil mas mataas ako kaysa sa iyo, at mas malayo ang nakikita ko kaysa sa iyo. Sa totoo lang, medyo binaygo mo ako. 1766. Nakakapangibabaw ang mga salitang ito. Kung ipaparinig lang sana iyon ng mga tao sa labas, para lang talagang kasinungalingan iyon. Maliban na lang, ang kasalukuyang si Mateo ay talagang labis na nadismaya. Simula nang malaman ni Mateo kay Dustless na ang pinakamalakas na alchemist ng Heavenspan World ay ang Medicine Ancestor, gustong-gusto na ni Mateo na makipagkompetensya sa kanya balang araw. Pero hindi naging masaya ang laban ngayon. Ang paglupag ng galaw ni Tian Yuan ang nagtakda na ng resulta. Isa lamang itong laro ng hindi pantay na lakas. Siyempre, hindi ito dahil sa hindi malakas ang lakas ng Medicine Ancestor, kundi dahil masyadong mahina ang pinasimpleng Astronaut na ito. At tunay na huwag magtanong, hindi ito kayang harapin ng kasalukuyang Mateo. Malamang sa sandaling pumasok siya sa laro, tuluyan na siyang mabubure. Kahit makapangyarihan ang Medicine Ancestor na ito sa harap niya, sa harap ng Dao ni Mateo, hindi pa rin ito sapat para tingnan. Tutal, naunawaan na niya ang Tai Chi Great Dao Diagram. Ang kanyang pag-unawa sa Dao ay malayong-malayo sa maihahambing ng isang karaniwang alchemist. Dumating na may masidhing pag-asa, ngunit natuklasan na masyadong mahina ang kanyang kalaban, natural lamang na nadismaya si Mateo. Junior, masyado kang mayabang. Isa lamang akong bakas ng akumulasyon ng Dao na naiwan ng tunay na sarili sa Astronaut. Ang lakas ng tunay na katawan ay hindi katulad ng maiisip mo, sabi ng Medicine Ancestor sa seryosong boses. Ngumiti si Mateo at sinabing, alam ko naman talaga yan. Hindi pa rin ako arrogant hanggang sa puntong naniniwala akong kaya kong talunin ang Medicine Ancestor. Kailangan ko lang talagang makipaglaban sa kanya sa hinaharap.
Malamig na sumangot ang medicine ancestor at sinabing, tunay na isang arrogant at ignorante na junior. Ang kaharian ng tunay na katawan, hindi ito maisip ng mga langgam. Kahit si Wing ay hindi rin karapat-dapat banggitin sa harap niya. Sa mundong ito, imposibleng malampasan ang tunay na sarili. Ang medicine ancestor na ito sa harap niya ay isa lamang kapirasong natitirang kaisipan na iniwan ng tunay na sarili. Hindi man lang ito maituturing na isang avatar. Ngunit ang kanyang tiwala sa kanyang tunay na sarili ay mas malakas kaysa sa sinuman. Sa kanyang kamalayan, ang medicine ancestor ang pinakamalakas sa mundong ito. Imposibleng may pumalit sa kanya magpakailanman. At lamang ito rin ay ang sariling iniisip ng tunay na sarili. Ngumisi si Mateo nang marinig ito at sinabing, ang mga talento ay lumilitaw sa bawat henerasyon. Nakakatawa talaga ang paraan ng pag-iisip mo. Ang medicine ancestor ay parangal na titulo lamang ng ibang tao, at hindi isang tunay na Dao ancestor. Puno ng galit at pagtatampo ang medicine ancestor nang marinig niya ito at sinabing, Junior, ang lakas ng loob mong lapastanganan ang tunay na katawan. Hindi ito mapapatawad. Umiling si Mateo nang marinig iyon at sinabing, nagsasalita lang ako ng totoo, sabihin mo ang sinasabi mo. Sumanghal ng malamig ang medicine ancestor at sinabing, bastos na bata, hindi naniniwala ang ninunong ito na hindi kita kayang alagaan. Hampas. Pagkatapos magmuni-muni, muling inilagay ng medicine ancestor ang kanyang piraso. Kapag nagsimula na ang larong ito ng chess, kailangan ng matukoy kung sino ang mananalo. Ito ang tuntuning itinakda ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno. Umasa lamang si Mateo sa kanyang kagustuhan para kontrolin ang autoridad sa paglalagay ng mga pyesa at hindi niya kayang diktahan ang direksyon ng larong chess na ito. Tutal, itong huwag humingi, ay ginawa ng sagradong mataas na pari ng ninuno. Hampas. Gayon din, nakatama ng isang piraso si Mateo nang hindi nag-iisip. Katulad nito, muling nagsimula ng isang matinding komprontasyon ang dalawang tao. Ngayon lang, ang sitwasyon ay tuluyan ng nabaligtad. Ang opensa ni Mateo ay parang pagbagsak ng mga bundok at pagbaligtad ng mga dagat, hindi kayang pigilan ng medicine ancestor. Direktang kumain ng napakaraming tao. Diyos ko! Ito! Lipulin ba nito ang sinuman at walang patatawarin? Masyado ring walang awa ang Mateo na ito, di ba? Nakakatakot. Nabalitaan ko na dati na ang mga nakalusot sa Asknot na ito ay nagawa lang manalo ng medicine ancestor sa pamamagitan ng kalahating galaw. Pero itong si Mateo. Sa labas ng mundo, sunod-sunod na bulalas ang maririnig. Ang opensiba ni Mateo ay lalong naging mabangis, na nagpapatay hanggang sa itinapon ng mga puting sundalo ang kanilang mga helmet at baluti, at nawala ng malawak na lupain. Ang mga matatanda, pari, at mga nagsasanay ay pawang natigilan. Nang kutsain nila ang pangit na galaw ni Mateo sa chess, hindi nila inakalang aabot pala sa ganito kalaki ang larong ito ng chess. Tahimik ang plaza. Tanging ang sunod-sunod na piraso ng chess lang ang kumikislap na parang nagniningning na bituin. Putok. Bigla, direktang nadurog ang figure ng medicine ancestor, tulad noong nadurog ang sacred ancestor high priest dati, at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Tanging ang biglang nagulat ang lahat. Nanalo si Mateo. Walang deadlock, walang tabla na katapusan. Ang naroon ay isa lamang malaking tagumpay na may panig lamang. Nang konektado ang Tianyuan na iyon, nakatadhana na ang lahat. Oy! Sus Mariosep! Naglaho ang lahat ng liwanag kasabay ng isang malakas na kalabog. Sa chessboard, lumitaw ang figure ni Mateo. Napatingin ang lahat sa medyo payat na figure, ang mga matang puno ng hindi makapaniwala. Ang ikalabindalawang tao. Sa gitna ng karamihan, may biglang bamulong. Ikalabindalawang tao. Anong ikalabindalawang tao? Ang ikalabindalawang tao. Walang naging reaksyon ang lahat noong una sa ibig sabihin ng ikalabindalawang taong ito. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto nila ang katotohanan. Si Mateo na ang ikalabindalawang taong nakapasa sa Asknot, sa loob ng 50 milyong taon. Tiningnan ni Morris ang figurang iyon at nagtaka, 8 milyong taon. Sa wakas, lumitaw ang isa pang henyo na kayang lagpasan ang Asknot. Bukod pa rito, mas dakila pa ang kanyang talento. Ang unang 11 tao ay mga piraso lamang ng chess sa mga kamay ng sagradong ninuno.
Kaya lang nilang tiisin ang kalooban ng sagradong ninuno at hindi nila kayang pigilan ang kahit ano. Pero matatag ang puso ni Mateo na daw. Hindi lang niya winasak ang testamento ng sagradong ninuno, pinatay pa niya ang makapangyarihang ninuno ng medisina hanggang sa itapon niya ang kanyang helmet at coat of war, habang ang hukbo ay nasa lubos na kaguluhan. Ang ganitong lakas, ang ganitong talento, ay sadyang walang katulad sa lahat ng panahon. Hahaha. Magaling. Ang galing naman ni Mateo. Hindi nga siya nagkamali ng husga sa Hallmaster na ito. Hindi ko inaasahan na ang aking Tyrant Origin Imperial City ay nakagawa pala ng ganito kahenyo. Biglang humagalpak ng malakas na tawa si Drogo. Pagkatapos ng 8 milyong taon, ang Demon Divine Region ay nakalikha ng isang henyo na muling nakapaglaro ng Asknot. Siya, bilang Hallmaster ng Priest Temple ng Tyrant Origin Imperial City, ay natural na nagbigay ng malalaking merito. Bukod pa rito, isa rin itong malaking karangalan. Kailangang malaman ng isa, sa loob ng 8 milyong taon, kung gaano karaming mga henyo ang umangat at bumagsak, lumubog at lumutang. Pero ang liwanag ni Mateo ay nakasisilaw ng husto. Ang mga mukha ni Nikon, Elderly, at ng iba pa ay sukdulan ng pangit sa mga sandaling iyon. Ang pagpapakawala nila kay Mateo na hamanin ang Asknot, ay para saktan siya. Sino ang mag-aakala na nakapasa ng ganito kahusay si Mateo sa Asknot? Dahil dito, si Mateo ay pumailang lang sa kalangitan ng sabay-sabay, ang kanyang katayuan ay katumbas ng mga disipulo ng sagradong ninuno. Ang pagkakakilan lang ito, isang pangungusap lamang ang maaaring magtakda ng kanilang buhay at kamatayan. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at natuklasan na parang gusto nilang maghukay ng hukay para sa kanilang sarili, nakakaramdam ng labis na kapaitan. Sa oras na ito, sa kalayuan ay mga teritoryo ng tao. Ang Medicine Ancestor na kasalukuyang nasa isang pribadong lugar ay biglang nagising. Anong nangyayari? Bakit? May nararamdaman ba akong banta? Nakakunot ang noo na tanong ng Medicine Ancestor. Sa biglaang pakiramdam na ito, labis na nagulat ang Medicine Ancestor. Sa pag-abot sa kanyang antas ng kaharian, maliban sa mga Dao Ancestors, walang sino man ang maaaring magbanta sa kanya. Pero ngayon, ganito pala ang nararamdaman niya. Ang kaunting natitirang kamalayang iyon ay walang kaugnayan sa kanyang katawan. Hindi niya alam ang mga pangyayaring naganap sa Asknot. Gayunpaman, isa lamang iyon sa mga natitirang kamalayan niya. Nang tuluyang wala ang natitirang kamalayan, natural na tinamaan siya ng isang biglaang salpok. Hindi niya talaga akalain na ang banta na ito ay magmumula sa isang martial artist ng Divine Lord Realm. Kasabay nito, biglang idinilat ng Sacred Ancestor High Priest ang kanyang dalawang mata, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mga sinag ng kaningingan. Binuka niya ang kanyang bibig at sinabing may bahagyang ngiti, 50 milyong taon ko itong hinintay. Hindi ko inakalang may makakabure pala sa aking kalooban at makakatalo sa Medicine Ancestor. 1767. Binabati kita, guro. Pagkatapos ng 8 milyong taon, sa wakas ay may nakaklear na naman sa Asknot. Ano ba ang talento ng nakababata nating kapatid na ito? Sa harap ng Sacred Ancestor High Priest, isang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul ang lumitaw na magalang. Pero baka sa mukha niya ang tuwa. Matapos malagpasan ang Asknot, isa itong malaking kagalakan sa Demon Divine Region. Dahil alam ng kahit sino na sa pag-alis sa Asknot, tatanggapin sila ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno bilang isang disipulo. Isa itong tunay na magandang kaganapan sa mundo ng alchemy ng lahing demonyo. Dahan-daang ibinuka ng sagradong mataas na pari ng mga ninuno ang kanyang bibig at sinabing, hindi mo pa na ipapahayag ang bagay na ito, tama ba? Natigilan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul. Tila medyo kakaiba ang ugali ni Master. Hindi. Nang matanggap ni Moji ang bago nitong sulat, agad akong pumunta sa Master para magulat at wala pa akong oras para sabihin sa iba. Malamig na sabi ni Wing, ang bagay na ito, huwag mo nang ibalita pa. Tanggapin mo na lang na parang walang nangyari. Hindi napigilan ni Moji ang mabigla nang marinig ito at gulat na nagtanong, Guro, bakit? Bakit ganito? Ngumiti si Wing at sinabing, iba siya sa inyong lahat. Natigilan si Moji nang marinig iyon at nagtanong ng may pag-aalinlangan, iba. Hindi niya maintindihan, hindi ba't nalinaw nilang lahat ang Asknot? Ano ang naiiba?
Pumili ang guro ng mga disipulo na ang pamantayan ay huwag magtanong, sinusubukang hubugin ang isang nilalang na hihigit pa sa medicine ancestor balang araw. Alam na alam ito ng buong Demon Divine Region. Ngayon, may isa pang henyo, pero tila walang plano ang guro na tanggapin siya bilang isang disipulo. Labis siyang naguluhan dahil dito. Dahan daw ang tumayo si Wing, naglakad papunta sa isang chessboard sa sulok, at malamig na sinabi, Moji, iniisip ninyong lahat na pinutol at pinasimple ko itong larong chess na Asknot para makahanap ng isang taong may talento. Kung gayon, naisip na ba ninyong lahat noon kung nahanap ko na ba siya o hindi? Nabigla si Moji sa biglaang tanong na ito. Biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha at sinabi niya, ang ibig sabihin ng guro ay, sa totoo lang, kaming 11 kapwa-apprentice ay hindi. Hindi ba maituturing na nakapasa sa inyong pagsusulit? Dahan daw ang lumingon si Wing at tumingin kay Moji habang nakangiti at sinabing, kayong 11 talaga ang mga henyo ng alchemy daw ng lahi kong demonyo na mahirap hanapin sa loob ng 1,000,000 taon. Nakakalungkot lang na sa mga talento ninyo, napakahirap malampasan si Master. Labis na nagulat si Moji sa kanyang puso. Ang kanyang pangunawa sa loob ng ilang milyong taon na ito ay biglang nabago. Ang 11 sa kanilang mga kapwa-apprentice ay palaging itinuturing na guro ang kanilang layunin. Pero, mahigit 50 milyong taon na ang lumipas, kahit ang panganay na natatandang kapatid ay hindi rin nakaabot sa taas ni Master. Gaya ng sabi ni Master, para sa mga kapwa-apprentice na gustuhing malampasan si Master, halos imposible iyon. Hindi ito isang bagay na gusto o hindi, kundi kaya o hindi. Hindi man lang kayang malampasan si Master, lalo na't hindi niya kayang lampasan ang medicine ancestor na mas mataas kaysa sa lahat ng buhay. Guro, ang ibig mong sabihin ay, kaya kanyang malampasan? Tanong ni Moji na puno ng gulat ang mga mata. Ngumiti si Wing at sinabing, malalampasan ko ba o hindi, hindi ko alam. Tutal, sino ang makakasiguro kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Pero, kahit papaano hanggang sa puntong ito, mas malakas siya kaysa sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na nagulat si Moji. Puno ng ayaw sumuko ang kanyang mga mata. Kailangang malaman ng isa na ang 11 sa kanila ay kapwa-apprentice, bawat isa sa kanila ay may kakayahang pamunuan ang mundo. Tutal, sa loob ng 50 milyong taon, 11 lamang sa kanila ang lumitaw. Pero sa tono ng boses ni Master, hindi talaga sila dapat banggitin sa harap ng batang ito. Ang pagmamalaki ng isang henyo ay nagpawala ng kumbinsido sa kanyang puso. Guro, saan ba siya malakas? Tanong ni Moji. Sumulyap si Wing sa kanya at nakangiting sinabi, alam kong hindi ka kumbinsido sa iyong puso, pero ginawa niya ang hindi ninyong lahat nagawa. Nagbago ang mukha ni Moji at sinabi niya, hindi kaya siya ang pumalit sa lahat ng kagustuhan mo. Natawa si Wing nang marinig iyon at umiling habang sinabing, lahat ng kagustuhan ko. Hindi yun ang tunay kong pagsubok para sa inyong lahat. Sa 11 katao, ang talento ninyo ang pinakamataas, sinasagot ang 70% ng kagustuhan ng upuan na ito, kinukumpleto ang Asknot. Pero kahit lahat ng iyon ay hindi ko rin hinahangad. Ang tunay kong intensyon ay, basagin ang kagustuhan ko at palitan ito. Kalooban ng mandururog na guro. Sa mundong ito, bukod sa ninuno ng medisina, paano ito magagawa ng isang tao? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Moji. Labis siyang nalitaw sa mga sinabi ni Master. Ang kanyang Panginoon ang pinakamalakas na alchemist ng lahi ng mga demonyo, hindi isa sa mga iyon. Dahil kayang basagin ang kanyang alchemy daw will, anong klaseng bagay na sumusuway sa langit iyon? Bukod sa medicine ancestor noong kabataan niya, sino pa ang makakagawa nito sa mundong ito? Sino ang mag-aakala na malamig na sinabi ni Wing, kung hindi niya man lang kayang durugan ang kagustuhan ko, ano ang mga kwalifikasyon niya para hamanin ang medicine ancestor? Simula pa noong sinaunang panahon ng Heavenspan World, isang medicine ancestor pa lang ang lumitaw hanggang sa ngayon. Kaya kung malampasan ang lahat ng alchemist ng sangkatauhan, pero hindi ko kayang malampasan ang medicine ancestor. Dumagsa ang mga alon ng Titanic sa puso ni Moji. Sa totoo lang, hindi niya pa naisip ito noon. Sa katunayan, habang lalo siyang naglilinang, lalo niyang nararamdaman na ang guro ay masyadong mataas na hindi niya kayang abutin. Ngunit ang pagiging mas mababa ni Master kaysa sa medicine ancestor ay isang hindi maikakailang katotohanan.
Kung gayon, gaano nga ba kakilakilabot ang lakas ng Medicine Ancestor? Maaari kayang sa mundong ito, mayroon talagang isang taong kayang sumire sa kalooban ng Panginoon. Kung gayon ang ibig sabihin ng guro ay, siya ang may gawa nito. Huminga ng malalim si Moji at sinabi. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Wing at nakangiting sinabi, hindi lang niya nagawa iyon, natalo pa niya ang Medicine Ancestor. Kahit hindi naman dapat banggitin ang Medicine Ancestor na iyon, kung pag-uusapan ang kanyang kaharian, isa siyang walang kapantay na nilalang. Gayunpaman, nanalo siya. Hindi pinansin ni Wing ang matinding pagkabigla sa puso ni Moji at nagpatuloy, ang hinahanap ko ay hindi kailanman isang disipulo, kundi isang makapangyarihang kalaban na kapantay ko. Mababa ang tingin ng mga makapangyarihang tao sa mundo, ngunit sino ang makakaalam na habang nararating ng isa ang aking antas ng kaharian, mas lalong lumalabo ito. Bakit sinabi sa akin ng Medicine Ancestor ang dalawang salitang ask not? Dahil ang dalawang salitang iyon ang tunay na agwat sa pagitan ko at niya. Kung malinaw kong nakikita ang dalawang salitang ask not na ito, baka ako ang maging katapat niya. Mura lang ang salita, ngunit ang paggawa nito ay mas mahirap pa kaysa sa pag-akyat sa langit. Habang nagsasalita rito, ang dalawang mata ni Wing ay nagpakita ng kinang, at saglit na nagpakita ng walang hanggang kabayanihan. Ang kawalan ng kayang madaig ang pinakamalungkot. Sa tingin ko, pareho lang ang iniisip ko sa Medicine Ancestor, di ba? Kaya, kailangan ko ng isang malakas na kalaban. Tanging isang malakas na kalaban lang ang makakapagpabuti sa akin. Naiintindihan ko. Hindi masabi Moji ang nararamdaman niya. Masyadong magulo ang lugar na ito. Naiinggit ang mundo sa kanilang 11. Pero sino ang mag-aakala na ang 11 sa kanila ay mga inabandunang piraso lamang ng master? Halos hindi nila naabot ang mga kwalifikasyon para maging mga disipulo ng guro. Pero ang kailangan ni master ay isang kalaban. Matagal na nagulat si Moji. Sa wakas, napalitan ito ng mapait na ngiti at sinabing, Guro, hindi mo ba naisip noon, paano kung matalo ka? Ngumiti si Wing, ngumiti ng napakaliwanag, at sinabing, hindi matatalo ang upuang ito. Gulat na tiningnan ni Moji si Wing, pakiramdam niya ay ibang-iba ang amo na ito sa kakilala niya. Ang amo noon, isang pag-iral na nasa itaas ng mga ulap. Walang makakapagpagalaw sa kanya. Pero ngayon, para siyang isang binata na mainit ang dugo, na muling sumasabog sa sigla ng kabataan. Nag-aalab ang espiritu ng guro. 1768. Sa madaling salita, naayos na ang bagay na ito. Kung may magbubunyag ng kalahating salita sa labas ng mundo, patayin ng walang awa. Sa loob ng Tianlo Pavilion, nag-aalab ang galit ni Morris sa hanggaring pumatay. Sa tapat niya, si Drogo ay puno ng pagdududa at kalituhan. Hindi niya lubos inaasahan na ganoon pala talaga ang utos na matatanggap niya. Ang pag-awit ng Ask Not ay isang malaking kaganapan ng lahi ng mga demonyo. Halos lahat ay alam ito. Pero bakit nagbago ang lahat ng makarating ito kay Mateo dito? Kamahalan, maaari ko po bang itanong kung bakit? Ngumiti si Morris ng mapait at sinabing, paano magiging katulad ng ating mga haka-haka ang iniisip ng Panginoong Sagradong Ninuno? Kailangan lang nating sumunod sa mga utos. Walang magawa si Drogo at tumango, oo, sinusunod ni Drogo ang utos. Pagkaalis ni Drogo, may hawak na puting bola ng ilaw si Morris sa kanyang palad, at naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Nakita ko lang siyang marahang idiniin ang kanyang palad, at pagkatapos ay isang bola ng liwanag ang sumanib sa kalawakan. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ni Mateo sa Tianlo Pavilion. Senior, hinahanap mo ako. Yumuko si Mateo at sinabi. Tumango si Morris at sinabing, nitong ilang araw na, matagal ka nang nag-iisa. Kumusta ang ani? Umiling si Mateo at sinabing, sa totoo lang, ang ani ay hindi kalakihan. Nang marinig iyon ni Morris, kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Kahit sino pa man iyon, basta't hindi sila mamamatay sa Ask Not, magkakaroon sila ng ani. May mga taong pagkatapos lumabas, ang kanilang lakas ng alchemy daw ay mabilis na lalago, at maghahari pa nga sa isang lungsod. Nakasalalay ito sa talento. Halos naintindihan na ng lahat ng elder ng Tyrant Origin Imperial City ang Ask Not.
Kailangang malaman ng isa, sa loob ng Astronaut, ay naglalaman ng daw ng Medicine Ancestor at Sacred Ancestor High Priest, ang dalawang eksperto sa alchemy daw ng Heavenspan World. Pero sinabi talaga ni Mateo na wala namang gaanong pakinabang. Nakakalungkot ito. Sinabi ni Mateo na wala siyang ani ay natural na hindi dahil sa mahina ang kanyang kakayahang umintindi, kundi dahil masyadong malakas ang kanyang lakas. Ang daw na nakapaloob sa Astronaut ay hindi lubos na nakapagpaunawa kay Mateo. Pero nitong mga nakaraang taon, marami pa ring natutunan si Mateo mula sa Astronaut. Tutal, ang dalawang iyon ang pinakamalakas na kapangyarihan sa Heavenspan World. Senior Morris, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Dapat ay masasabi mo na hindi kalakihan ang epekto sa akin ng Astronaut. Nakita ni Mateo ang tingin ni Morris at nagpaliwanag ng may ngiti. Sa loob ng mahabang panahon, medyo naiintindihan na ni Mateo ang lakas ng alchemy daw ni Morris. Kahit na hindi pa niya ito naipakita sa harap niya noon, batay lamang sa ilan sa kanyang mga pananaw, malayo ito sa maihahambing sa mga matatandang iyon. Dapat niyang masabi na ang lakas niya ay higit na lumampas sa antas ng huwag magtanong. Bumantong hininga si Morris at sinabing, ang pag-alam ay pag-alam, ngunit ang mga salitang ito ay nagbibigay pa rin ng sigla sa matandang ito na bugbugin ang mga tao. Ngumiti si Mateo ng mapait at sinabing, hindi ako hinanap ng senior para bugbugin, di ba? Ngumiti si Morris at sinabing, nakapasa ka sa pagsusulit na Astronaut, sa hinaharap, lahat ng palapag ng Tianlo Pavilion na ito ay bubuksan para sa iyo anumang oras. Lalo na ang ikalimang palapag, naniniwala akong may mga bagay na interesado ka. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagkislap at nagulat siyang nagtanong, totoo ba ang mga sinabi ng senior? Sa loob ng kalahating taon, si Mateo ay palaging nasa unang tatlong palapag. Halos natutunaw na niya ang mga libro rito. Kahit ang ikatlong palapag ay pinapasok siya ni Morris sa likurang pinto. Ang lugar na iyon ay isang lugar na tanging mga matatanda lamang ang maaring pumasok. Tungkol naman sa ikaapat na palapag, kahit maganda ang relasyon ni na Mateo at Morris, hindi rin niya gustong buksan ang pintong ito sa likod. Hindi niya inaasahan na ang pag-clear sa Astronaut ay mayroon pa ring ganitong uri ng benepisyo. Kahit si Morris ay ayaw siyang papasukin. Ipinapakita nito na ang mga libro sa ikaapat na palapag at pataas ay talagang pawang napakahalagang mga bagay. Ang mga ganitong bagay, marahil tanging ang Hallmaster lamang, isang taong nasa ganitong antas, ang maaaring makapasok. Hindi alam ni Mateo na sa loob ng Tianlo Pavilion na ito ay mayroon pa palang ikalimang palapag. Ngayon, hindi lang si Mateo ang nakakapasok sa ikaapat na antas, kundi pati na rin sa ikalimang antas na hindi pa naririnig noon. Paano siya hindi mabibigla nito? Ngumiti si Morris at sinabing, bakit naman ako magsisinungaling sayo? Sige na. Hindi umimik si Mateo at dumiretso sa ikaapat na palapag. Nang makita ang papalayong likuran ni Mateo, umiling si Morris at sinabing, nanahimik ang batang ito tungkol sa pagkilala sa isang Panginoon. Sa mundong ito, gaano karaming tao ang gustong kilalanin ang sagradong ninuno bilang Panginoon, ngunit tila. Hinahamak niya ito. Cloud Pendant Heavenly Sunbow Pill. Ito. Hindi ba't ito ang Supreme Jade Void Pill ng lahing demonyo? Isa pa, ang mga pamamaraan ng alchemy na ito ay pawang mga napakalaking kayamanan. At ang mga malademonyong pamamaraan ng sining ng pangakit na ito ay tunay na kahanga-hanga. Nagtagal si Mateo sa ikaapat na palapag, pinapanood ang mga klasikong iyon, paulit-ulit na napapasinghap sa paghanga. Bagamat mas kaunti ang mga klasikong kagamitan sa ikaapat na palapag na ito kumpara sa ibaba, malinaw na mas mataas ang mga ito ng isang grado kaysa sa mga nasa ibaba. Gamit ang paningin ni Mateo, natural niyang napagtanto na ang mga klasikong ito ang dapat na pinakamahalagang batch ng lahi ng mga demonyo. Kahit na ang mga klasikong ito ay ginamit lahat ng mga powerhouse ng Divine Dawn na nasa ikaapat o ikalimang ranggo, walang duda, ang mga ito ay lubhang mahalaga. Kung ang mga klasiko na ito ay nasa sangkatauhan, hindi ito madaling maipapakita sa mga tao. Para makamit ni Mateo ang mga nagawa niya ngayon, ito ay dahil sa malaking bahagi ng kanyang pamana mula sa Immortal Grove. Bagamat matagal na niyang nalampasan ang kanyang hinalinhan, ang mga formula ng tableta na iniwan ng Immortal Grove, mga pamamaraan ng alchemy, at iba pa, natural lamang na hindi na kailangang sabihin pa ang kahalagahan nito kay Mateo.
Maliwanag, sa lahi ng mga demonyo, ang mga bagay na ito ay kasing halaga rin ng walang kapantay. Habang binabasa ang mga klasikong libro sa ika-4 na palapag, naiinip na pumasok si Mateo sa ika-5 palapag. Gustong-gusto niyang makita kung anong mga bagay ang mas mahalaga pa kaysa sa mga klasikong kagamitan sa ika-4 na palapag. Walang laman ang espasyo sa ika-5 palapag. Tanging isang puting bola ng liwanag ang tahimik na nakabitin sa hangin. Labis na na-curious si Mateo at idiniin niya ang kanyang palad dito. Ugong. Sa isang iglap, napakaraming impormasyon ang pumasok sa isip ni Mateo. Ito ang pamana ng sagradong ninunong mataas na pari. Nayanig ang isip ni Mateo at mabilis na natauhan kung ano ang ibig sabihin ng napakaraming impormasyong ito. Gayunpaman, ang mga pamana na ito ay tila hindi niya lubos na nauunawaan tungkol sa Tao. Sa halip, ang mga ito ang pinakasimpleng bagay ng lahi ng mga demonyo. Maaari ba itong sa mga pamanang ito, mayroong mga paliwanag tungkol sa mga katangiang panggamot ng hindi mabilang na mga gamot na espiritu, detalyadong interpretasyon ng mga pamamaraan ng alchemy, at gayon din ang kataas-taasang sining ng demonic attraction. Kahit na ang nilalaman ay may mga pagkakatulad sa mga nasa ibaba, ang mga ito ay ibang-iba ang konsepto. Ang mga bagay na ito ay ang panghabang buhay na pag-unawa ng isang nangungunang alchemist sa alchemy daw. Para mapatunayan ng isang alchemist ang dakilang Tao, kailangan nilang tahakin ang landas na pag-aari niya. Tulad ni Mateo, kahit na mayroon siyang mana mula sa Heavenly Empyrean Immortal Grove, lumakad pa rin siya sa landas ng alchemy na pagmamayari niya. At ang mana ng sagradong Ancestor High Priest ay malinaw na mas mataas ang ranggo kaysa sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Hindi talaga magkapantay ang antas ng dalawang ito. Sa isang iglap, tila may naintindihan si Mateo. Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo at sinabi niya, napakatapang na sagradong ninuno. Gusto niya akong hayaang lumaki at maging kalaban niya, na siyang nag-uudyok sa kanya na makawala sa mga gapos mula roon. Mukhang ang Ascnot na ito ay hindi ang iniisip ng mundo. Ang natatagpuan niya ay isang taong kayang basagin ang kanyang kalooban, at hindi isang pyesa ng chess sa kanyang mga kamay. Hey! Malamang kahit ang ninuno ng gamot ay hindi rin inaasahan na ang sagradong ninuno ng gamot ay talagang may ganitong katapangan, tama ba? Marahil sa hinaharap, maaari na talaga siyang maging pangalawang ninuno ng gamot, sino ang nakakaalam? 1769. Matapos makuha ang mana ng Sacred Ancestor High Priest, masasabing napakabilis na umusad ang mga kakayahan ni Mateo sa Demon Divine Pills. Masyadong mahalaga ang pamana na ito kay Mateo. Pagkatapos ng ilang taon, sa wakas ay naabot na ni Mateo ang tugatog ng mga nakakamit na Demon Divine Pills. Kasabay nito, ang lakas ng kanyang alchemy daw ay nagkaroon din ng malaking pagbuti. Sa panahong ito, ang templo ay nakatipon ng ilang mga gamot sa espiritu na may antas 8 at 9 na kahirapan. Kumilos si Mateo at pinino ang mga ito. Bukod pa rito, ang mga Demon Divine Pills na ginawa niya, ang pinakamababa, ay Divine Grade din. Natural na labis na nagulat ang mga nasa mataas na posisyon ng priest temple dito, lalo na si Drogo. Noon, hindi siya naniniwala na makakalikha si Mateo ng malaking halaga para sa kanila sa loob ng 300 taon. Pero ngayon, sa wakas ay alam na niya na mali pala talaga siya. Sa araw na ito, hinanap ni Drogo si Mateo at humingi ng tawad nang magbuka ito ng bibig. Haha, Mateo. Humihingi ng paumanhin sa iyo ang Hallmaster na ito tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Tinupad mo ang pangako mo. Kung titingnan mo ngayon, ang templo ko ang kumita ng malaki mula sa iyo, tumawa ng malakas si Drogo at sinabi. Frank at diretso ang personalidad ni Drogo. Inamin ang kanyang pagkakamali, wala rin siyang kahit kaunting pag-aalinlangan. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, ang magawa ito ay talagang hindi madali. Kahit gusto niyang patayin si Mateo ng araw na iyon, naiintindihan din ni Mateo ang iniisip ni Drogo. Tutal, may dugo pa rin naman siyang dumadaloy sa katawan. Para sa isang alchemist na hindi pa nakakagamit ng mga pildores ng demonyo, ang 300 taon ay talagang hindi mahaba. Kaya naman, ngumiti siya at sinabing, hindi kailangang maging ganito si Hallmaster. Alam naman ni Croswell na medyo bastos talaga ang kahilingan noong araw na iyon. Napatawa si Drogo at sinabing, mabuting binata, alam kong hindi ka maliit na tao.
Sa pagbibigay ng isang plum kapalit ng isang peach, sa pagpunta ko sa iyo ngayon, mayroon akong balita tungkol sa bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Nanginig ang buong katawan ni Mateo at nag-aalalang nagtanong, ayos lang ba siya? Pero nagsalubong ang mga kilay ni Drogo, dahilan para biglang kumirat ang puso ni Mateo. Ayos man o hindi, hindi ko rin masabi. Pero, malamang nalaban sa kanya ang tsansa sa halip na pabor sa kanya, sabi ni Drogo. Namutla ng husto ang kutis ni Mateo. Hindi rin siya iniwan ni Drogo na nakabitin, ikinwento ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Bagamat ang paghahanap ng isang tao ay parang paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami, kahit sa Demon Divine Region, ang purong puting tigre na dugo ay napakabihirang din. Ang templo ng mga pari ay tunay ngang karapat-dapat na maging isa sa pinakamalaking puwersa ng lahi ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng balitang ibinigay ni Mateo, sa wakas ay natagpuan nila ang balita tungkol sa White Light sa loob ng ilang taon. Lumalabas na nakatira si White Light sa Tiger Bright Imperial City nitong mga nakaraang taon. Masasabing ang Tiger Bright Imperial City ang lugar ng pagtitipon ng mga Tiger Clan. Maraming malalakas na angka ng mga Tiger Clan sa lungsod. Ang lahi ng White Tiger Clan ay lubos na marangal din sa Heavenspan World. Kaya pagkatapos makarating sa Heavenspan World, ang bilis ng cultivation ni White Light ay hindi naman talaga mabagal. Mas mabagal pa rin ito kumpara kay Mateo. Ngunit pagdating sa lahi ng mga demonyo, at pagdating sa Tiger Bright Imperial City, umasa siya sa kanyang talento at lakas sa linya ng dugo at naging isang kailangang-kailangan na batang makapangyarihang nilalang ng Tiger Bright Imperial City. Gayunpaman, ang Tiger Bright Imperial City ay naiiba sa Tyrant Origin Imperial City. Ang Sky Demon Mountain Range na malapit sa Tiger Bright Imperial City ay mayroong napakalakas na paksayon. Madalas maglaban ang magkabilang panig. Hindi pa katagalan, muling nagkaroon ng isa pang alitan ang Tiger Bright Imperial City at ang paksyong iyon. At si White Light ay nakibahagi sa operasyon sa pagkakataong ito. Nakipagtulungan ang White Light sa batang henyo ng isa pang Tiger Bright Imperial City at tinalo ang pinuno ng kabilang partido na nagdudulot ng malubhang pinsala at muntik ng mamatay. Walang makakaasa na ang pinunong ito na nasugatan ay anak pala ng pinuno ng pangkat na iyon, ang hari ng mga tigre sa langit. Dahil dito, isang malaking butas ang nabutas sa basket. Nagalit ang hari ng mga tigre sa langit at ipinadala ang lahat ng mababangges na halimaw sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinalibutan ang Tiger Bright Imperial City hanggang sa kahit tubig ay hindi na makalusot. Gayunpaman, ang lakas ng hari ng mga langit na tigre na ito ay mas malakas kaysa sa Panginoon ng lungsod ng Tiger Bright Imperial City. Matapos magpalitan ng suntok ang magkabilang panig, sinakta ng Heavenly Tiger King ang Panginoon ng lungsod at nagbanta na kung hindi nila isusuko ang salarin, direkta niyang papatayin ang lungsod. Kaya naman, ang White Light ang nagkusa na humakbang pasulong. Kinuha ng hari ng mga tigre sa langit ang puting liwanag, ganoon umatras ang alon ng mga halimaw. Bumantong hininga si Drogo at sinabing, kung tutuusin, kayong magkapatid ay matapat na tao. Sa totoo lang, ang kumilos at nanakit sa anak ng hari ng langit na tigre ay hindi si White Light. Pero sila ni Black Pupil ay mabubuting magkapatid, kaya siya ang nagkusa na humakbang, at pinasan ang sisi para kay Black Pupil. Kumunat ang noo ni Mateo at nagtanong, gaano nakatagal ito? Sabi ni Drogo, ilang buwan pa lang ang nakalipas. Pero, narinig ko na dati ang pangalan ng hari ng mga tigre sa langit. Napakabangis at malupit niya. Kung wala lang siyang pag-aalinlangan, baka pinatay na niya talaga ang lungsod. Ang kapatid mo, si White Light, ay puno ng malulubhang posibilidad. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo at sinabi niya kay Drogo habang nakahawak ang mga kamay, Hallmaster, hindi dapat ipagpaliban ang bagay na ito. Aalis na ako ngayon at tatanggo sa Tiger Bright Imperial City. Hindi rin tumigil si Drogo at sinabing, may mga transmission array sa pagitan ng mga templo ng pari. Maaari kang dumaan sa transmission array. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at sabay na nagdampi ng mga kamay, kung gayon, maraming salamat, Lord Hallmaster. Karamihan sa mga lungsod na imperial ay nagsasarili. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang mga transmission array. Tulad ng ugnayan sa pagitan ng Heavenly Eagle Imperial City at Utmost Peace Imperial City noon, kung mayroong transmission array, katumbas iyon ng pagsira sa sarili.
Ngunit ang mga templo ng mga pari ng lahi ng demonyo ay sumasaklaw sa bawat lungsod ng imperyo. Pinahihintulutan pa rin sila na maglagay ng ilang maliliit na transmission array sa loob. Siyempre, natural lang na may mahigpit na mga patakaran din ang transmission array na ito para sa paggamit. Hindi talaga pinapayagang gamitin ito ng mga tao maliban sa priest temple. Habang dumadaan sa transmission array na dapat sanay ilang taon ang biyahe, kalahating buwan lang ang ginugol ni Mateo at narating ang Tiger Bright Imperial City. Nagbibigay pugay si Mateo kay Hallmaster Jinwa. Paglabas mula sa transmission array, isang lalaking nakasuot ng mahahabang roba ng Hallmaster ang lumapit upang salubungin sila. Natural lang na alam ito ni Mateo sa kanyang puso kaya yumuko siya rito. Bagamat hindi sinabi ni Drogo na nasagot ni Mateo ang Ask Not, ang mga salita sa mensaheng ipinadala niya sa kanya ay nagpapahayag ng pambihirang kakayahan ni Mateo. Hindi tanga si Jinwa, natural lang na naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kaya naman, personal niyang sinalubong si Mateo. Hindi pamilyar si Mateo sa lugar na ito. Ang pinakamalaking inaasahan niya ay ang templo ng mga pari at natural lamang na kailangan niyang maging mas magalang kay Jinwa. Nang makita ni Jinwa si Mateo, hindi niya napigil ang pakita ng bahagyang pagkagulat. Tumango siya at sinabing, "Ikaw ba ang little friend na si Mateo? Nabalitaan kong napakahusay ng iyong talento at kaya mo nang pinuhin ang level 8 at 9 Demon Divine Pills." Naunawaan ni Mateo sa kanyang puso at tumango, iyan ay isang mabait na papuri mula kay Hallmaster Drogo. Kung kailangan ni Hallmaster Jinwa ang Crosswell na ito para gamitin ang aking lakas, natural na tutuperin ng Crosswell na ito ang aking mga obligasyon. Ngumiti si Jinwa, tuwang-tuwa sa ipinakita ni Mateo. Maliwanag, napakadaling makipag-usap sa matatalinong tao. Gayunpaman, lihim din siyang nabigla sa kanyang puso. Akala pa nga niya ay isang peak rank 4 powerhouse si Mateo. Hindi niya inaasahan na isa lamang pala itong 5th Firmament Divine Lord. Kaya ba talagang mapino ng kaunting lakas na ito ang Cloud Pendant Heavenly Sunbow Peel? Tila bastos at pabaya si Drogo, ngunit natural lamang na hindi siya magiging kasing simple ng inilarawan niya. Kahit na mas malapit ang ugnayan sa pagitan ng mga templo ng mga pari kaysa sa pagitan ng mga lungsod ng imperyo, natural lamang na may kaakibat na mga benepisyo ang paghingi ng tulong sa mga tao. At si Mateo ang pinakamalaking pakinabang. Nagpahiwatig na siya sa balitang ipinadala niya na maaari niyang papinoin si Mateo ng ilang level 9 difficulty medicinal pills. Huho, kung ganoon ay aabalahin ko ang munting kaibigang si Mateo. Narinig ko si Drogo na nagsabing kayo ni White Light ay magkapatid na buhay at kamatayan. Casual na tanong ni Jinwa. Tumango si Mateo at sinabing, mabubuting magkapatid tayo na humarap sa napakaraming panganib. Lord Hallmaster, nabalitaan ko na mayroon din siyang mabuting kapatid sa Tiger Bright Imperial City, ang Black Pupil. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa taong ito? 1770. Hahaha, ang kakayahan ni Brother Crosswell sa alchemy ay tunay na umabot sa rurok ng pagiging perpekto. Sa aking palagay, sa lakas mo, walang problema sa pagpasa ng Ask Not. Sa restaurant, isang kabataang may lahing demonyo ang humarap kay Mateo, may mapang-akit na ekspresyon sa mukha nito. Humigop ng alak si Mateo at malamig na sinabi, medyo sobra ang mga sinabi ni Brother Black Pupil. Sa loob ng 50 milyong taon na ito, 11 tao lang ang nakasagot sa Ask Not. Itinutulak ako ng mga salita mo papunta sa apoy. Tila medyo nailang si Black Pupil habang tumatawa at sinabing, haha, kahit ano pa man, ang mga pamantayan ng alchemy ni Brother Crosswell ang pinakamalakas na nakita ko, si Black Pupil, hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, malamang imposibleng makarating ako sa huling yugto ng Rango 4 sa loob ng maikling panahon. Ngumiti si Mateo at sinabing, masyadong mahinhin si Brother Black Pupil. Dahil sa talento mo, para lang akong nagdadagdag ng mga bulaklak sa berda. Mahusay na pinuri ni Mateo. Tunay ngang nasiyahan si Black Pupil sa kanyang sarili. Hey, kung pag-uusapan ng talento, kung ako, si Black Pupil, ay aamin na pangalawa ako sa Tiger Bright Imperial City, walang makikilalang una. Sabi ni Black Pupil ng may pagmamalaki. Tumango si Mateo at mariing sumang-ayon, kaka-rating lang nitong si Crosswell pero narinig ko na mayroon pa ring isang napakatalentado sa lungsod. Ano nga ulit ang tawag sa kanya?
Nagbago ang ekspresyon ni Black Pupil, pero sinabi pa rin niya, white light. Tama, sabi ni White Light. Nabalitaan kong minamaliit ng lalaking iyon ang sarili niyang kakayahan at gusto pang ang makipagkompetensya kay Brother Black Pupil. Malungkot na sabi ni Mateo. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Black Pupil habang umiiling at bumaantong hininga, anong sinasabi ni Brother Ye. Si White Light ang matalik kong kapatid. Kasalukuyan siyang nakakulong. Nasasaktan din ako ng husto tungkol dito. Nang marinig ito ni Mateo, hindi siya natuwa. Sumimangot ang mukha niya habang sinasabi, "Hey, tinatrato ako ni Brother Black Pupil na parang tagalabas. Kalimutan mo na yan, huwag mo nang pag-usapan yan sa ngayon. Medyo lasing na rin yang alak na yan, aalis muna itong si Croswell." Gaya ng sinabi niya, tatayo na talaga si Mateo at aalis. Natakot si Black Pupil at dali-daling hinayla si Mateo at sinabing, huwag. Kuya Croswell, kasalanan lahat ito ni Black Pupil, maupo tayo at mag-usap ng dahan-dahan. Naupo si Mateo nang may malungkot na tingin at sinabi, Black Pupil, sa tingin ko ay maganda ang talento mo. Kaya nga nakipagkaibigan ako sa iyo. Sa tingin mo ba ay may kahit sinong tao na karapat-dapat makipagkaibigan sa akin? Bago pa man dumating si Mateo, naipalaganap na niya kay Jinwo ang balitang iyon, na sinasabing kaya niyang pinuhin ang level 9 medicinal pills. Bago ito, pinino na ni Mateo ang isang medicinal pill at tinulungan si Black Pupil na matagumpay na malampasan ang kanyang bottleneck, na umabot sa huling yugto ng rank 4. Sa totoo lang, nang marinig ni Mateo ang tungkol sa insidenteng ito, naramdaman niyang may kakaiba. Kung talagang matalik silang magkapatid, paano niya magagawang panoorin ang Heavenly Tiger King na basta na lang sinasakop ang white light? Kung si Mateo iyon, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaang mabihag ng Heavenly Tiger King ang white light. Ang bagay na ito, ipinahayag sa labas ng mundo na ang lahat ng ito ay kagagawa ng puting liwanag. Ngunit ang balitang hawak ng templo ng pari ay malinaw na hindi doon natatapos. Kahit na walang pakialam ang templo sa mga pangyayari sa lungsod, dahil sa kanilang katayuan, natural lamang na hindi maiiwasan ang mga mata at tainga sa lungsod. Kaya naman, pagkalabas ni Mateo mula sa transmission array, nagtanong siya tungkol dito. Ang pag-aayos ng planong ito ngayon ay para maakit siya. Kung pag-uusapan ang katusuhan, hindi rin katapat ni Mateo si Ten Black Pupil. Sa pamamagitan ng ilang pakikipag-ugnayan, itinuring na ni Black Pupil si Mateo bilang isang mabuting kaibigan na maaaring pagkatiwalaan. Kasama ang sinasadya o hindi sinasadyang pagsasabi ni Mateo na gusto niyang tulungan si Black Pupil na pinuhin ang Cloud Pendant Heavenly Sunbow Pill, natural na mas naging mas maamo at masunurin siya kay Mateo. Gayunpaman, hindi kailanman binanggit ni Mateo ang tungkol sa white light hanggang ngayon, kung hindi man lang niya ito nabanggit ng basta-basta. Kung talagang itinuturing ni Black Pupil si White Light bilang isang kapatid, si Mateo ang hindi nagkaintindihan. Dahil ipinagtatanggol ni White Light ang isang kapatid, natural lang na wala siyang masabi. Pero, kung talagang may kakaiba sa pagitan, hindi siya magiging magalang. Alam ni Black Pupil na may kakayahang pinuhin ni Mateo ang Cloud Pendant Heavenly Sunbow Pill at natural lamang na handang makipagkaibigan kay Mateo. Kahit hindi sila maging magkaibigan, hindi rin siya maaaring makasakit ng damdamin. Kailangang malaman ng isang medicinal pill mula kay Mateo ang makapagpapahintulot sa kanya na makarating sa ranggo 5. Paano naman masasaktan ang ganitong klaseng tao? Tunay nga, si Black Pupil ay may mapang-akit na tingin habang sinasabi niya, Kuya Croswell, payapain mo ang galit mo. Isang tingin mo lang at malinaw na ang isip mo. Alin man dito, patay na ang batang yan, kaya walang hindi masasabi. Talagang hindi marunong magpasalamat ang baliw na yan. Kaya gumawa ako ng maliit na trick at pinatay ko siya. Nang marinig ito ni Mateo, hindi niya napigil ang magsabi ng may malaking interes, oh. Kung ganoon, ang anak ng Heavenly Tiger King, ikaw ang sadyang gumawa ng aksyon para saktan siya ng malubha. Ngumiti si Black Pupil at sinabing, syempre naman. Gusto ko siyang patayin ng direkta noong una, pero hindi ko inaasahan na ang lalaking ito ay may magaspang na balat at makapal na laman, at hindi naman pala namatay. Si White Light na hanggal na iyon ay talagang ipinagtanggol ako at isinakay ang bagay na ito. Habang nag-uusap, si Black Pupil ay may mapanghamak na ekspresyon sa mukha.
Nagtanong na si Mateo dati, karaniwang tinatawag ng black pupil na ito si White Light bilang kanyang kapatid at maraming ginagawa para kay White Light. Maraming demonyo sa lungsod na ito ang hindi magandang tingnan si White Light. Hanggat makakasalubong sila ni Black Pupil, tiyak na minamaliit niya ang kalaban. Kung titingnan mo ngayon, malamang inayos ito ni Black Pupil. May ngiti si Mateo na hindi naman talagang ngiti nang marinig niya ito at sinabing, kapatid na Black Pupil, ganyan mo rin ang ginawa sa sarili mong kapatid. Hindi mo rin naman ako sasaksakin sa likod balang araw, di ba? Nang marinig ito ni Black Pupil, dali-dali siyang nagsalita, anong sinasabi ni Brother Ye? Ako, si Old Black, ay hindi ganitong klaseng tao. Sa totoo lang, maraming beses ko nang ipinahiwatig sa White Light na iyon na umalis at huwag makipagkompetensya para sa posisyon ng batang Panginoon ng lungsod sa Tiger Bright Imperial City kasama ko. Pero ayaw niyang makinig. Naisip ko lang ang pagkana na ito dahil sa kawalan ng kakayahan. Brother Crosswell, binuksan mo ang puso mo sa akin. Ako, si Black Pupil, ay itinuturing ka lamang bilang isang kaibigan sa buhay na ito. Lalong lumapad ang ngiti sa mukha ni Mateo, dahilan para makaramdam si Black Pupil ng lamig sa kanyang likuran. Kay Kuya Crosswell, anong nangyayari sa'yo? Ngumisi si Mateo at sinabing, kung gayon, alam mo ba na kami ni White Light ay magkapatid din na magkasamang tumatayo o nabubuwal? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Black Pupil nang marinig niya ito at sinabi ng may pangit na ekspresyon, ito. Paano ito nangyari? Bumalik sa katahimikan ang mukha ni Mateo at malamig niyang sinabi, ang White Light ay nanatili sa akin at umaasa sa isa't isa para mabuhay mula pagkapanganak. Ngayon, sinaksak mo pa nga siya sa likod. Ano sa tingin mo? Ang dapat kong gawin? Sumimangot si Black Pupil at sinabi sa malamig na boses, ikaw. Sinasadya mo akong lokohin. Malamig na sabi ni Mateo, hindi ka pa maituturing na tanga. Puro puso ang White Light at talagang kinuha kanya, ang ganitong uri ng makamandag na tao, para maging kaibigan. Pero paano ako, na nakatatandang kapatid niya, hahayaan kang makalaya ng walang anumang parusa? Iyong beses na nagbago ang ekspresyon ni Black Pupil. Sa wakas, napalitan ito ng malamig na ngiti at sinabing, sa mga katulad mo. Kasing tanga mo rin ang kapatid mo. Dahil pinaghihinalaan mo ako, tinulungan mo pa rin akong magpino ng mga gamot at nakayanan ang lahat. Hey, mamatay ka na. Habang nag-uusap, biglang tumaas ang aura ni Black Pupil. Sumabog ang buong lakas ng nasa huling yugto ng Rango 4, sumugod siya papunta kay Mateo. Nakatayo roon si Mateo at nakaturo ang isang daliri ng napakahinahon. Putok. Ang katawan ni Black Pupil ay parang tinamaan ng kidlat, biglang lumipad pa atras. Mabilis na bumulwak ang sariwang dugo sa hangin. Paglipag niya sa lupa, tiningnan niya si Mateo nang may takot, ang mukha ay nagpapakita ng pagkataranta habang sinasabing hindi makapaniwala, ito. Paano ito nangyari? Malamig na tiningnan ni Mateo si Black Pupil at sinabing, ayaw magyabang ni White Light, kaya siguradong hindi niya sinabi sa iyo kung bakit niya ako iniwan at pupunta sa Tiger Bright Imperial City mula sa malayo. Ang lakas na inaasahan mo ay hindi karapat-dapat banggitin sa harap ko. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.